Sa gitna ng nagyayalong taglamig, umakyat si Yeonji sa tuktok ng bundok sa kabila ng nakatutulig na bagyo ng niebe. Sa harap ng mga lovelock, hinintay niya ang kanyang pagbabalik. Matapos ang mahabang paghihintay, tanging pagkabigo lamang ang natanggap niya, at dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Sa sandaling ito, hindi pagising si Yeonji. Sa kanyang mukha ay kitang-kita ang inis, lumalabas na nitong nakaraang araw, ay lagi siyang nananaginip ng ganitong kahibangan. Dahil dito ay nabalisa si Yeonji, ngunit nang tingnan niya ang orasan ay malapit na siyang mahuli sa trabaho. Nagmamadaling pumunta si Yeonji sa paaralan, at sa gitna ng gymnasium ay naghintay siya sa kanyang mga estudyante. Si Yeonji ay isang masiglang guro sa edukasyong pangkatawan sa Dokmok High School. Hindi lang iyan, ang kanyang lolo ay ang chairman ng board of directors ng paaralan. Gayunpaman, dahil sa problemang pinansyal, napilitan siyang ibenta ang paaralan, at ang balitang ito ay nagdulot ng panloob na pagtatalo kay Yeonji kung dapat ba siyang mag-resign. Narinig ni Yeonji na ang bumili ng paaralan ay ang presidente ng AC Construction Company na siya ring matagal ng kaaway ng kanyang pamilya. Dati, nagkaroon ng matinding labanan ang kanilang mga lolo para sa isang babae, at mula noon ay naging magkaaway sila, kaya't natural na ayaw ni Yeonji na magtrabaho sa ilalim ng kanyang kaaway. Lalo siyang nag-alala sa pag-iisip na ang lalaking pinakaayaw niya mula pagkabata hanggang pagtanda ay magiging bagong presidente ng paaralan. Ang lalaking labis na kinasusuklaman ni Yeonji ay si Seo Ok-won, at ang dalawang ito ay ipinanganak sa iisang araw dahil sa pagkapuot sa pagitan ng dalawang pamilya. Hindi sila tumigil sa pag-aaway mula pagkabata hanggang pagtanda, at bukod doon ay madalas din silang nagbibigay ng tea love punches sa isa't isa. Para silang magkaaway ngunit hindi nawawala ng pagiging bata. Sa sandaling ito, kagagaling lang ni Seo Ok-won sa ibang bansa, at narinig niya ang balita na binili ng kanyang ama ang AV school para maghiganti. Naramdaman ni Seo Ok-won na napakabata ng ginawa ng kanyang ama. Nagsimula ang kwento sa pag-ibig ng lolo ni Seo Ok-won at lolo ni Yeonji sa isang babae. Matapos ang maraming suntukan, sa huli ay pinili ng babae ang lolo ni Seo Ok-won. Ngayon, gusto ng ama ni Seo Ok-won na pansamantalang gampanan niya ang posisyon ng presidente ng paaralan, at pagkatapos ay pamahalaan ang pagbabago ng golf course upang paalisin ang maglolo na Yeonji sa paaralan. Ngunit hindi interesado si Seo Ok-won sa kabataang planong ito. Mas mahalaga, mayroon siyang nakaraan na hindi masabi kay Yeonji kaya ayaw niyang makita muli ang taong iyon. Noong gabi, dumalo si Seo Ok-won sa isang pagtitipon kasama ang kanyang mga kaibigan, at nagtanong ang isang kaibigan kung bakit hindi siya sumasali sa mga class reunion. Isinalaysay niya na ganoon din si Yeonji. Nitong huling beses na biglang lumitaw si Yeonji sa class reunion, binanggit ng lahat ang pangalan ni Seo Ok-won. Ngunit mariin niyang iginiit na hindi niya kilala si Seo Ok-won, at nang marinig iyon ay napailing si Seo Ok-won. Nanginginig ang kanyang mga binti sa galit at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, matapos marinig ang kumpirmasyon ng kanyang mga kaibigan na tuluyan na siyang nakalimutan ni Yeonji. Labis na nalungkot si Seo Ok-won. Ibinagsak niya ang baso sa mesa at tahimik na lumabas sa ulan, samantala hindi alam ni Yeonji na papalayo ang takbo ng kanyang kapalaran. Dahil sa pagbebenta ng paaralan sa kanyang kaaway ng walang dahilan, galit na galit siyang tumakbo pa uwi sa ulan. Sinabi ni Yeonji sa kanyang lolo na hindi niya iiwan ang paaralan. Mananatili siya para harapin ang hindi kanais-nais na presidente. Dahil sa ulan, kinabukasan ay masama ang pakiramdam ni Yeonji, ngunit dahil sa kanyang mga estudyante ay pinilit niyang pumasok sa klase. Habang naglilinis, aksidenteng nahulog ang kanyang contact lens sa lababo at nawala at wala siyang magawa. Kailangang isuot muna ni Yeonji ang kanyang lumang itim na salamin sa Gifit, habang sinusuri niya ang pisikal na fitness ng mga babaeng estudyante, nang biglang tinamaan siya ng bola ng basketball sa ulo, na nagdulot upang malaglag ang salamin ni Yeonji sa lupa at mabasag. Sumasakit ang ulo ni Yeonji at dumudugo ang ilong niya, talagang ito ang pinakamalas na araw niya. Pagkatapos ay naglakad si Yeonji pabalik sa kanyang opisina sa pamamagitan ng campus. Sa daan patungo sa opisina, aksidenteng nakasalubong niya si Seo Ok-won. Dahil malabo ang paningin ni Yeonji ay tanging malabong anino lamang ni Seo Ok-won ang nakita niya, kaya hindi niya lubos na nakilala na ang taong nasa harap niya ay siya. Upang magpakita ng respeto, yumuko si Yeonji at lumakad palampas. Ang aksyon na ito ay nagpaisip kay Seo Ok-won na nakalimutan na siya ni Yeonji. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamao, masakit ang kanyang puso, habang lumalakad siya. Lumalabas na dati ay magkaaway silang dalawa, ngunit laging magkasama sa kanilang mga pag-aaway. Bumalik ang mga alaala ng high school. Noong panahong nag-aaral si Yeonji ay parang leon, inutusan si Seo Ok-won na makipagkita sa kanya sa meeting room pagkatapos ng tanghalian. Ngunit sadyang nagpunta siya sa football field. Galit na galit si Yeonji kaya napilitan siyang hilahin siya pabalik. Habang naghihilahan silang dalawa, aksidenteng natumba siya. Nang makita ito ng dalawang matalik na kaibigan, inisip nilang dumating na ang gulo. Alam nilang kasalanan ito ni Seo Ok-won. Kaya't direkta nilang hinila si Seo Ok-won, pinilit siyang buhatin si Yeonji sa kanyang likod. Ngunit dahil sa hiya, agad silang nagkahiwalay at nagkaroon ng distansya. Hinawakan ni Seo Ok-won ang kwelyo ni Yeonji, mabilis siyang hinila patungo sa infirmary. Dahil wala ang guro na namamahala, simpleng nilunasan ni Seo Ok-won ang sugat ni Yeonji.
Nagreklamo ang babae na kung dumating siya sa meeting room sa tamang oras, hindi na sana niya kailangang pumunta sa GIFIS para hanapin siya. Gustong pag-usapan ni Yeonji ang tungkol sa paggawa ng uniforme ng klase, dahil ito ang bagay na palagi niyang pinagkakaabalahan kahit hindi siya ang class president, at madalas siyang nagbibigay ng payo kay Seo Ok-won. Matapos itong ayusin, umalis si Seo Ok-won sa infirmary, ngunit hindi niya nakalimutang isara ang pinto. Nang tiningnan niya ang kaibigan, isang mahinang simoy ng hangin ang humaplos sa buhok ng isang babae. Ang tanawing iyon ay nagpakilig sa puso ni Seo Ok-won, at mula noon ay lagi na niyang pinapansin si Yeonji. Nang makita niya ang ibang lalaking estudyante na tinutulungan si Yeonji na lagyan ng band-aid, nagpakita si Seo Ok-won ng pagkayamot. Sa pulong, prangkahang inamin ng lalaking estudyante na sumali siya sa student council dahil kay Yeonji. Pagkatapos marinig iyon, kaswal na inakbayan ni Yeonji ang lalaki, nagbibiro na marahil ay naakit siya sa kanyang alindog. Narinig ni Seo Ok-won ang pag-amin na iyon at naramdaman ang pagkayamot na parang sinasaktan ang kanyang kalooban. Gusto niyang paghiwalayin ang dalawang iyon. Pauwi, isinalaysay ni Yeonji ang nangyari sa kanyang matalik na kaibigan na may maikling buhok. Tinignan ng kaibigan si Seo Ok-won sa likod na upuan na may interes. Samantala, si Seo Ok-won ay may seryoso at galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Pag-uwi niya, hindi niya naaalala ang nangyari kaninang umaga. Tila may napagdesisyonan na si Seo Ok-won. Kinabukasan, habang pinag-uusapan ng grupo ang date ni Yeonjin, agad na tumayo si Seo Ok-won at sinabing malapit na ang exam kaya bakit pa magde-date. Narinig ni Yeonji na may bahid ng selos at sumagot, mula nang mag-aral ako, hindi pa ako nahuhulog sa top 3 ng klase. Patuloy na hinamon ni Seo Ok-won si Yeonji, sinabi niyang malalampasan niya ito sa huling pagsusulit. Sinabi ni Yeonji na baka sa panaginip lang mangyari iyon. Galit na nagbigay ng kondisyon si Seo Ok-won, kung malalampasan niya si Yeonji, kailangan niyang makipag-date sa kanya. Nang marinig ni Yeonji na maganda ang alok, agad siyang pumayag. Kaya mula noon, masigasig nang nag-aral si Seo Ok-won nang hindi nagsasayang ng kahit isang minuto. Si Yeonji naman ay ayaw magpatalo at pinilit na hindi siya malampasan ni Seo Ok-won. At dumating na ang araw ng paglabas ng resulta ng final exam. Excited na pumunta sina Seo Ok-won at Yeonji para tingnan ang mga ito, at pagkatapos ay ang mapait na katotohanan para sa binata. Ang kanyang marka ay kaunti lamang ang lamang kay Yeonji. Halos mag-date na sana, ngunit hindi ganito kadali ang buhay. Nang gabing iyon, nakilala ni Seo Ok-won si Yeonji at inilabas niya ang kanyang damdamin. Sa hindi inaasahan, tinawag siya ng kanyang assistant kaya nagising si Seo Ok-won. Lumabas na ang principal pala ang dumating para batiin si Seo Ok-won. Pagkatapos ng mahabang usapan, nagpa siya silang mag-tour sa faculty room. Sa sandaling ito, pagod si Yeonji kaya humiga siya sa kwarto. Nang dumating si Seo Ok-won, nakita niyang gising na ang babae. Medyo naiinis sa loob, inabot ni Seo Ok-won ang kanyang kamay upang batiin ang dalaga. Titig na titig si Yeonji at inabot din ang kanyang kamay. Akala niya ay isang nakakaantig na eksena, ngunit nilamig pala. Ngunit nang ma-realize ng babae ay agad niyang kinurot ang mukha ni Seo Ok-won at pagkatapos ay gusto pa niya itong turuan. Buti na lang at dumating ang mga tao para mamagitan. Pagkatapos ay nagising si Yeonji at nang makita si Seo Ok-won ay nataranta siya. Itinulak niya ito palayo at tumakas. Tumingin si Seo Ok-won sa salamin at nakita ang namumulang mukha niyang umingiti. Na-realize niya na naaalala pa pala siya ni Yeonji. Para pag-usapan kung bakit naging presidente si Seo Ok-won sa paaralan, kailangan nating balikan ang nangyari kagabi. Nagpakita si Seo Ok-won sa kanyang ama na parang multo na ikinagulat nito at ikinasugat niya. Bigla niyang hiniling na pamahalaan ang paaralan. Pinayuhan siya ng kanyang ama na mag-focus sa Son Golf Project, ngunit pumunta lang si Seo Ok-won sa paaralan para sa dalaga. Nagmungkahi siya ng remedial class para mapataas ang graduation rate. Idiniin na siya ang mananagot sa lahat at hiniling na ipatawag ang lahat ng guro para mag-aral. Nang marinig ang balita na gusto ni Seo Ok-won na magbukas ng remedial class, labis na nagalit si Yeonji. Kinutya niya ang taong iyon na walang alam sa paaralan ngunit nakikialam. Bago iyon, pinilit ni Yeonji at ng mga guro na kumbinsihin ang mga magulang tungkol sa pagtanggi sa pagbubukas ng klase na ito upang matiyak ang pagkakapantay-pantay para sa mga mag-aaral at kaya naganap ang labanan. Ang dalawa ay parang sina Tom at Jerry, walang gustong magpatalo. Sa huli, ginamit ni Seo Ok-won ang kanyang kapangyarihan bilang presidente at pagkatapos ay ibinigay ang buong responsibilidad ng proyekto kay Yeonji. Pagkatapos ay inanyayahan pa niya siyang magtanghalian kasama siya. Medyo naiinis si Yeonji ngunit wala siyang magawa. Kung hindi lang dahil sa pagiging presidente niya, sinipa na niya sana ito. Nagreklamo si Yeonji sa kanyang matalik na kaibigan at sinabing maliit na tao si Seo Ok-won. Sa hindi inaasahan, nagbago ng isip ang kanyang matalik na kaibigan at sinabi kay Yeonji na gusto niya ang gwapong hitsura ni Seo Ok-won. Hindi makapagsalita si Yeonji at nasabi na lang nakakaiba ang matalik na kaibigan. Para maiwasan si Seo Ok-won, umuwi si Yeonji para kumain. Tumakbo siya at niyakap ang kanyang lolo mula sa likuran, humiling na ipagluto siya nito. Ngunit hindi alam ni Yeonji na ang yakap niya ay ang taong pinakaayaw niya. Nang lumingon siya, nakita niya si Seo Ok-won na may gulat na mukha. Lumabas na hinulaan ni Seo Ok-won na tataka si Yeonji pa uwi kaya't binisita niya ang lolo nito.
Gayunpaman, aksidenteng nabasa siya ng lolo ni Yeonjae, kaya't walang hiya si Seo Ok-won na nanatili para kumain. Samantala, sa hapagkainan, si Yeonji ay nakatayo ng ilang metro ang layo, galit na galit nang inunguya ang kanyang kanin, patuloy na kinukutya si Seo Ok-won. Tiningnan niya ito na parang nagpapanggap kaya siya nagkamali. Samantala, si Seo Ok-won ay nakaka-relax lang, nakikinig sa mga reklamo niya. Pagkatapos kumain, sinadya ni Seo Ok-won na tuksuhin si Yeonji tungkol sa pagyakap sa kanya, habang si Yeonji naman ay inis na inis at gusto nang kalimutan iyon ng tanungin tungkol sa kanyang pakiramdam sa unang pagkikita nilang muli. Narinig ni Seo Ok-won na sumagot si Yeonji na nakakainis lang ang makita siya, at kaya nagtapos ang pag-uusap sa mga ekspresyon ng pagpapangatawanan. Ang dating kaklase ni Seo Ok-won ay ang guro sa matematika na si Jae-hae. Dati, lihim na nagkagusto si Jae-hae kay Seo Ok-won at pinayuhan niya si Yeonji na lumipat ng paaralan upang maiwasan ang mga nakakahiyaang sitwasyon. Gayunpaman, dahil sa sobrang lakas ng pagmamahala ng dalawa ay wala silang magawa. Kasabay nito, isang bagong swimming intern teacher ang dumating sa paaralan. Siya ay isang pambansang manlalangway na nagngangalang Musu. Na-realize niya si Yeonji kaya hindi niya mapigilang bigyan siya ng atensyon. Mukhang nakilala na ni Musu si Yeonji noon. Si Yeonji naman, hindi niya maalala kung kailan niya nakilala ang lalaki. Pagkatapos ay naghanap si Yeonji ng impormasyon tungkol kay Musu. Pagkatapos ay ibinahagi niya ito sa kanyang mga kasamahan sa kantina. Nang pumasok si Seo Ok-won, tinitigan nila ang isa't isa na parang gusto nilang kainin ang isa't isa ng buhay. Sa sandaling ito, hindi matanggap ng kanyang matalik na kaibigan na ang mabuting kaibigan ni Yeonji ay sinusubukang manalo sa loob ni Seo Ok-won, kaya't naghanap ang babae ng paraan upang makayanan ito. Nagpasya siyang imbitahan si Seo Ok-won sa isang hapunan ngayong gabi. Nagpunta siya sa dating guro ni Yeonji at Seo Ok-won noong high school. Humihingi siya ng tulong dito upang imbitahan si Seo Ok-won na dumalo sa party. Samantala, habang naghahanda si Yeonji para sa party, dumating sa paaralan ang magulang ng isa sa kanyang estudyante. Naalala niya na ito ay isang kilalang at madaldal na ina. Sa katunayan, tama iyon. Paulit-ulit na pinakiusapan niya si Yeonji na siguraduhin na makapasok ang kanyang anak na babae sa remedial class. Ang pag-uusap sa paksang ito ay tumagal sa buong hapon. Nakaupo si Seo Ok-won sa malapit na opisina, nakatingin sa orasan at naghihintay kung kailan matatapos si Yeonji sa trabaho upang sabay na silang umuwi. Ngunit matagal siyang naghintay at hindi pa rin tapos ang babae. Hanggang sa dumilim na at nakita niyang nakaupo pa rin si Yeonji at nakikipag-usap sa babaeng iyon. Nagpanggap siyang nag-ehersisyo at tahimik na lumabas, pagkatapos ay sumilip sa loob. Si Yeonjae, na pagod, ay pilit na idinidilat ang kanyang mga mata upang hindi makatulog. Nang tingnan niya ang kanyang telepono, malapit nang mag-alas 9 ng gabi. Sa wakas, natapos din ang pag-uusap. Naghanda si Yeonji na umuwi at kinuha rin ni Seo Ok-won ang kanyang briefcase at sinundan siya. Nang makita niyang hindi papunta si Yeonji sa direksyon ng restaurant kung saan gaganapin ang party, balak niyang sabihin sa guro na hindi pa rin siya makakadalo. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, biglang lumingon si Yeonji at agad na tumakbo si Seo Ok-won. Nagpanggap siyang tumatawag sa telepono na parang totoo. Nang makalapit sa restaurant, diretsong pumasok si Seo Ok-won. Sa kabila ng utos ni Yeonji na huwag lumabas sa party, naglaro ng question and answer ang lahat. Nang tanungin kung papayag silang makipagrelasyon sa katrabaho, sumagot si Seo Ok-won na kailangan paghiwalayin ang trabaho at personal na buhay. Samantala, masama ang pakiramdam ni Yeonji. Hindi man lang siya umalma nang biruin siya ng kanyang kasamahan na gusto niya ang guro na namamahala sa infirmary. Ngunit nang lumipat ang usapan sa kung ano ang nararamdaman niya para kay Seo Ok-won, hindi na nakapag-isip pa si Yeonji at sumigaw, sinasaway ang lahat na huwag magpares-peres ng padalos-dalos. Pagkatapos, umalis si Yeonji sa mesa ng party para lumabas at lumanghap ng sariwang hangin. Sinundan siya ni Taeo, ang guro na namamahala sa infirmary. Samantala, si Seo Ok-won, na may matalim na tingin na may halong pagkausyoso, ay sumunod din sa dalawa hanggang sa huminto sila. Si Yeonji at Taeo ay huminto sa isang maliit na eskinita at nag-usap. Nagkataon na naroon din si Seo Ok-won na naninigarilyo. Nang makita niya ang dalawa, mabilis siyang nagtago sa katabing eskinita at palihim na nakinig sa kanilang usapan. Sumagot si Taeo sa pag-amin ng pag-ibig ni Yeonji noon na, hindi na siya bata kaya napakaingat niya sa pag-ibig. Matapos ang ilang araw na pag-iisip, naramdaman niya na hindi siya karapat-dapat kay Yeonji. Samantala, tila nahulaan na ni Yeonji ang resulta. Ngunit dahil sa mga hindi magagandang bagay na nangyari kamakailan, hindi niya napigilan ang kanyang luha. Matapos magsalita, umalis si Taeo, iniwan si Yeonji na mag-isa upang kumalma. Pinunasan ni Yeonji ang kanyang luha at lumakad ng mas malalim sa eskinita. Natakot si Seo Ok-won na mahuli kaya paatras siyang lumakad ng paunti-unti. Sa kasamaang palad, nadapa siya at nahulog sa basurahan. Nang marinig ang ingay, huminto si Yeonji at tumingin sa paligid. Naipit si Seo Ok-won sa basurahan at hindi makalabas kaya kinailangan niyang tawagin si Yeonji para tulungan siya. Sa ganitong nakakahiya na sitwasyon, gusto niyang magtago sa kung saan, hindi siya nangahas na tingnan si Yeonji na papalapit. Nang dumating si Yeonjae, agad niyang naisip na sinasadya ni Seo Ok-won na makinig sa kanilang usapan. Nakaramdam siya ng hiya dahil nasaksihan ni Seo Ok-won ang kanyang mahinang sandali.
Patuloy na pinagalitan ni Yeonji si Seo Ok-won, at nagtapos siya sa pagsasabing labis niyang kinasusuklaman siya. Kahit makita lang siya ay nagpapagalit na sa kanya. Abala ang dalawa sa pagtatalo na umalis si Yeonji nang hindi namamalayan na nakulong pa rin si Seo Ok-won sa basurahan. Walang magawa si Seo Ok-won kundi tulungan ang sarili. Pagkatapos ng ilang paggalaw, sa wakas ay nakalabas din siya. Ngunit puno siya ng alikabok at damo. Pagbalik niya sa restaurant, narinig ni Seo Ok-won ang deklarasyon ni Yeonji. Kahit sila na lang dalawa ni Seo Ok-won sa mundo, hindi siya makikipag-date sa kanya. Labis na nalungkot si Seo Ok-won nang marinig iyon. Pagkatapos, sa party, binanggit ng mga guro ang lilac tree sa campus. Ito ay isang uri ng halaman na hindi regular kung mamukadkad. Iginiit ni Yeonji na hindi na mamumukadkad ang puno. Dahil sa loob ng 4 na taon ay hindi niya ito nakitang namukadkad. Ngunit si Seo Ok-won naman ay kabaliktaran. Matigas niyang iginiit na mamumukadkad ang puno. Muling nagtalo ang dalawa at nagpustahan. Kung hindi mamukadkad ang puno, magre-resign si Seo Ok-won bilang presidente. Ngunit kung mamukadkad ang bulaklak, gusto ni Seo Ok-won na makipag-date kay Yeonji. Ang taya niya ay nagpapaalala sa matinding nakaraan ng dalawa. Noong taong iyon, nagpustahan sila tungkol sa kanilang final exam scores at nanalo si Yeonji. Noon, tinawag ni Seo Ok-won si Yeonji na ate. At pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataon para magtapat. Ipinaabot niya na hindi niya kayang lumayo kay Yeonji. Ngunit hindi naintindihan ni Yeonji ang malalim na kahulugan ng kanyang sinabi, kaya nagpatuloy siya sa pagiging inosente. Ito ang naging dahilan upang lihim na subaybayan at alagaan ni Seo Ok-won si Yeonji mula sa malayo. Sa katapusan ng linggo ng taong iyon, nang inimbitahan ng isang kaibigan si Yeonji na maglaro sa Seoul, pinayuhan siya ni Seo Ok-won na manatili sa bahay dahil ulan. Ang resulta, isang bus mula sa Seoul ang naaksidente. Nang marinig ito, natakot siya na babilang si Yeonji sa mga biktima. Dali-dali siyang pumunta sa ospital. Nakita niya ang kaibigan ni Yeonji na binibigyan ng first aid. Pagkatapos ay nalaman niyang nagre-review si Yeonji sa aklatan. Ang imahe ni Yeonji na natutulog sa hagdanan ay nagpakalma kay Seo Ok-won. Bumalik sa kasalukuyan, nang kumalat ang balita ng pustahan sa buong paaralan, ipinagtanggol ng mga estudyante ang lilac tree, at nagbiro pa na dapat magpakasal na lang si Yeonji kay Seo Ok-won kung matalo siya. Samantala, nakatanggap si Seo Ok-won ng tawag mula sa kanyang ama. Lumabas na gusto ng kanyang ama na magkaroon ng engranding seremonya sa pagtanggap. Kahit ayaw niya, kailangan pa rin niyang hilingin sa alkalde na ihanda ang seremonya. Ang gawaing ito ay sa huli ay ipinasa sa Creative Experience Department kung saan nagtatrabaho si Yeonji. Hiniling ng pinuno ng departamento kay Yeonji na imbitahan ang guro na namamahala sa infirmary sa pulo. Ayaw man, sumang-ayon si Yeonji. Hindi rin niya nakalimutang pagalitan si Seo Ok-won na puro gulo lang ang alam. Nang makilala niya si Seo Ok-won sa opisina, galit na galit si Yeonji, sinabi sa kanya na huwag sirain ang lilac tree para lang manalo sa pustahan. Umiti lang si Seo Ok-won at sinabing matagal na niyang nakalimutan iyon. Gayunpaman, nang makilala niya ang guro na namamahala sa infirmary, patuloy siyang nagbigay ng pressure kay Yeonji na naging dahilan ng galit niyang pag-alis. Samantala, lumapit si Jae-hae kay Seo Ok-won at prang kanyang ipinahayag ang kanyang damdamin. Kasabay ng pangambang magkakabalikan sina Seo Ok-won at Yeonji, pinaalala ni Jae-hae na noon ay ibinunyag ni Yeonji na lihim silang nagde-date sa loob ng 3 buwan. Maintindihan kaya ni Yeonji ang malalim na kahulugan sa mga kilos ni Seo Ok-won sa pagkakataong ito. Nang umalis si Seo Ok-won, nagtapos ang kwento. Na may maraming damdamin, hindi pinansin ni Seo Ok-won ang pagtatapat ni Jae-hae. Pagkatapos, lumapit siya kay Yeonji sa campus. Nagulat siya nang makita ni Yeonji na hinila siya nito pababa. Samantala, naiinis din si Yeonji dahil siniraan siya ng vice principal sa department head. Pinuna siya nito dahil ayaw niyang magdaos ng seremonya ng pagluluklok dahil sa personal na alitan nila ni Seo Ok-won. Binanggit pa nito na ang isang guro sa physical education na tulad niya ay hindi maaaring maging abala. Lahat ay dahilan lamang. Pakiramdam ni Yeonji ay nasaktan siya at dali-dali siyang umalis, bumalik sa kanyang opisina na masama ang loob. Biglang lumitaw ang vice principal. Inutusan niya si Yeonji na bumili ng mga dekalidad na prutas para sa paaralan. Ginawa itong pagkakataon ni Yeonji upang gumanti sa pamamagitan ng paggamit ng credit card ng vice principal. Marami siyang biniling prutas at hiniling sa tindahan na i-deliver ito. Matapos umalis si Yeonji, hinarap ni Seo Ok-won ang vice principal. Nagmungkahing umupa ng panlabas na organizer para sa seremonya ng inaugurasyon upang matulungan si Yeonji na maiwasan ang gulo. Sa kabilang banda, si Yeonji at ang kanyang kasamahan ay nagpunta sa fruit stand. Sa kanilang pagbalik, dinala niya ang kanyang kasamahan sa isang malalim na lawa sa loob ng kagubatan upang magpahinga. Doon, nakasalubong niya si Seo Ok-won na nagkataong dumaan. Lumabas na ang lawang ito ang kanilang lihim na tagpuan noong sila ay high school pa. Sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, nagkaroon sina Yeonji at Seo Ok-won ng isang lihim na relasyon dahil magkaaway ang kanilang pamilya. Madalas silang nagtatago sa lawa upang tamasahin ang payapang sandali. Magkasama silang nag-aaral, nagmamasid sa tanawin at nagbabahagi ng masasarap na pagkain. Ngunit hindi maiiwasan ang mga pagtatalo sa maliliit na bagay.
Isang beses, si Seo Ok-won ay masyadong abala sa paglalaro ng soccer at nakalimutan ang kanyang date kay Yeon-jae. Galit na galit si Yeon-ji at tinanong siya kung sino ang pipiliin niya sa pagitan niya at ng soccer. Aba, ito ang pinakamahirap na tanong na aking naranasan. Para kay Seo Ok-won, nangako siyang mas gugugulin ang oras kay Yeon-ji pagkatapos nilang magkaayos. Umupo sila sa tabi ng lawa. Pareho silang nangako na hindi na muling sasaktan ang isa't isa. Hinila ni Seo Ok-won ang kamay ni Yeon-ji at nag-pinky swear. Ang pangako ng isang pangmatagalang pag-ibig ay naging mas makabuluhan. Isang beses, sa isang picnic kasama ang mga kaibigan, inamin ng isang babae ang kanyang damdamin kay Seo Ok-won at binigyan siya ng handmade na tsokolate. Nakita ni Yeon-ji ang eksena at nagkamali siya sa pag-aakalang hindi iginagalang ni Seo Ok-won ang kanyang damdamin. Kahit na ipinaliwanag ni Seo Ok-won na tinanggap lang niya iyon para maiwasan ang pagkapahiya ng babae, galit pa rin si Yeon-ji at sinabihan siyang huwag na siyang kontakin. Sa galit ni Yeon-ji ay umalis siya at biglang nakita ang isang ambulansya na dumaan. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Malalampasan kaya ng kanilang pag-ibig ang mga emosyonal na pagsubok na ito? Kakausap lang ng ama ni Seo Ok-won ang lolo ni Yeon-ji upang magmakaawa na ibenta ang lupa, umaasang mailigtas ang kanyang kumpanya mula sa krisis. Ngunit mariin itong tinanggihan ng lolo ni Yeon-jae, hindi napigilan ang kanyang emosyon. Biglang nawalan ng malay ang ama ni Seo Ok-won at kinailangan siyang dalhin sa ospital. Nagkataon namang nasaksihan ni Yeon-ji ang pagdadala sa ama ni Seo Ok-won sa ambulansya. Naroon din si Seo Ok-won at sa pagmamadali, nahulog ang kanyang telepono sa lupa at nadurog ng gulong. Pagkatapos ng insidenteng ito, nawala si Seo Ok-won sa paaralan at hindi na siya makontak ni Yeon-jae, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang matalik na kaibigan na si Jae. Nalaman ni Yeon-ji na inilipat ang ama ni Seo Ok-won sa ospital sa Seoul at nabangkarot rin ang negosyo ng pamilya at wala nang makakakontak sa kanyang pamilya. Namimiss si Seo Ok-won, walang tigil sa pagtawag si Yeon-ji, ngunit katahimikan lang ang kanyang natanggap. Umiyak siya buong gabi, hanggang sa napagod siya at nakatulog sa kanyang mesa. Kinabukasan, nilagnat siya at kinailangan niyang magpahinga sa kama. Sa kanyang paglalim sa lagnat ay sinabi niya kay Jae-hee na miss niya si Seo Ok-won. Baka galit na sa kanya si Seo Ok-won, ngunit hindi alam ni Yeon-jae. Nang matulog siya ay si Jae-hee mismo ang nakatanggap ng text message mula kay Seo Ok-won. Bagong bili lang niya ang kanyang telepono at agad siyang nakipag-ugnayan kay Yeon-jae. Ngunit dahil sa pagiging makasarili at unilateral na pagmamahal kay Seo Ok-won, nagpanggap si Jae-hee na si Yeon-ji upang mag-text na ayaw na niyang makipag-ugnayan ang lalaki. Hinarangan pa niya ang numero nito dahil hindi niya alam ang katotohanan na lalong nalulumbay si Yeon-ji. Isang araw, narinig niya sa radyo na magkakaroon ng unang snow sa Seoul sa hapon. Naalala niya ang kanilang pangako noong nakaraan kung sila ay maghihiwalay. Magkikita sila sa unang araw ng snow sa observation deck sa bundok. Nagpa siya si Yeon-ji na pumunta doon, kasabay nito ay hinanap din siya ni Seo Ok-won na may suot na pulang scarf na siya mismo ang naghabi, ngunit nawala sila sa isa't isa sa maliit na mundong ito. Ang isa ay naghihintay sa snow, ang isa naman ay nakatayo sa harap ng bahay at nagbato sa bintana umaasang lalabas si Yeon-ji para salubungin siya. Matapos ang isang mahabang gabi, pareho silang nadismaya. Umiyak si Yeon-jae hanggang sa maubusan siya ng luha sa observation deck at iniwan naman ni Seo Ok-won ang scarf sa basurahan bago umalis sa lawa na dating kanilang lihim na tagpuan noong high school. Nagkataong muling nakita sina Yeon-ji at Seo Ok-won, ngunit dahil sa sunod-sunod na pagkakamali ay hindi na sila makapag-usap ng mahinahon. Sa halip ay walang katapusang pagtatalo, galit na umalis si Seo Ok-won. Ngunit nang makita niyang nadula si Yeon-ji at nahulog sa lawa, pinilit ni Seo Ok-won na maging matigas at sinabing nadulas lang siya nang hindi sinasadya. Bagamat galit, naramdaman pa rin ni Yeon-ji ang pagmamalasakit ng nakakainis na iyon. Pagkatapos ng pangyayari, nagpa siya si Yeon-ji na kusang loob na gampanan ang responsibilidad sa pag-oorganisa ng seremonya ng inaugurasyon para kay Seo Ok-won. Nasiyahan si Seo Ok-won nang marinig ito, ngunit hindi siya ganoon kabait. Pagkatapos nito ay patuloy na nagbigay ng mahihirap na kahilingan ang nakakainis na iyon na naging dahilan upang ulitin ni Yeon-ji ang trabaho. Minsan, gusto niya rin itong saktan sa isang pagkakataon habang sinusuri ang lugar ng kaganapan sa lumang gymnasium. Hiniling ni Seo Ok-won kay Yeon-ji na umakyat sa hagdan upang masuri niya ang tumutulong bubong. Ngunit nang mahawakan pa lamang ni Yeon-ji ang hagdan, mabilis na umakyat si Seo Ok-won at muntik na siyang mahulog kung hindi siya nahawakan ni Yeon-ji sa oras. Ang eksena ay nagpaalala sa matalik na kaibigan ni Yeon-ji sa isang romantikong eksena sa Korean drama. Ngunit mabilis na tinanggihan ito ni Yeon-jae na sinabing sa ganitong sitwasyon ay walang oras para sa romansa habang nasa hagdan si Seo Ok-won. Hindi sinasadyang naipukpok ng isang estudyante ang basketball sa hagdan na naging dahilan upang mawalan siya ng balanse at mahulog nang makita niya si Yeon-jae. Sinubukan ni Seo Ok-won na umikot at mahigpit siyang yakap tulad ng sa action film. Pareho silang bumagsak sa kutson at nagkatinginan ng may pagkalito sa loob ng ilang sandali at agad silang tumalikod sa hiya. Nagkwento tayo tungkol kay Yeon-ji na inimbitahan si Muso sa bahay para kumain. Gusto rin sanang sumama ni Seo Ok-won pero mariin siyang tinanggihan ni Yeon-jae, kaya nagalit siya at pumunta sa puno ng lilac.
Inimagine niya ang puno na namumulaklak at silang dalawa na magkahawak kamay, kaya diniligan niya ang ugat para mabilis lumaki ang puno. Dumating si Musu sa bahay ni Yeonji at ipinagmalaki niya ang kanyang kasanayan sa pagluluto ng masarap na tofu stew na ikinatuwa ng lolo ni Yeonji. Nag-usap sila ng masinsinan at naging magkapatid pa nga. Pagsapit ng gabi, inihatid ni Yeonji si Musu sa hintuan ng bus para maabutan ang huling bus. Habang naghihintay ng bus, tinanong ni Yeonji kung napapagod ba si Musu sa pagbiyahe araw-araw para magtrabaho. Sumagot si Musu na kahit mahirap, handa pa rin siyang gawin ito dahil gusto niya talaga ang trabaho. Ang sagot ni Musu ay nagpaalala kay Yeonji sa isang madilim na panahon sa kanyang buhay. Bago siya magtapos ng kolehiyo, kinailangan niyang tiisin ang sunod-sunod na kawalan ng katarungan. Ang kanyang buhok ay naging kulay abo at ang kanyang paningin ay lumabo dahil lamang sa pagtatanggol sa isang babaeng kasamahan na ginulo ng pamunuan ng kumpanya. Ngunit ipinagkanulo siya ng kasamahan na iyon upang ma-promote, itinanggi ang lahat, na naging dahilan upang matanggal si Yeonji sa trabaho at edemanda pa. Sa parehong panahon, namatay ang mga magulang ni Yeonji sa isang aksidente. Naglabas ng balita na ninakaw ng kanyang ama ang pera mula sa pondo ng kanyang lolo. Sa kanyang desperasyon, umakyat si Yeonji sa rooftop ng ospital. Nagbabalak na wakasan ang kanyang buhay. Nagkataon namang naroon si Musu, isang dating atleta na napilitang magretiro dahil sa pinsala. Nagkita sila sa sandali ng buhay at kamatayan, pagkatapos mag-usap ay unti-unting napagaan ang loob ng dalawa. Ngunit sa huli ay hindi nila alam kung sino ang nagligtas sa kanila ng gabing iyon, dahil sa oras na iyon ay gusto na nilang tumalon, ngunit sa huli ay may pumigil sa kanila. Sa kasalukuyan, naiwan ni Musu ang huling bus, kaya kinailangan niyang magpalipas ng gabi sa bahay ni Yeonji. Kinaumagahan nang dumating ang sasakyan ni Seo Okawon, hindi sinasadyang nakita niya si Musu na bumababa mula sa itaas. Magalang pa itong bumati sa kanya ng magandang umaga. Agad na nagselo si Seo Okawon at nag-isip ng 101 na kwento sa kanyang isip, ngunit kasabay nito ay natuklasan din niya ang sabuatan ng kanyang ama. Gusto niyang gamitin ang seremonya ng inaugurasyon upang ipahiya ang lolo ni Yeonji sa publiko, kaya nagpa siya si Seo Okawon na pigilan ang planong ito. Mabilis niyang binago ang lugar ng kaganapan mula sa gymnasium patungo sa isang maalikabok na open-air stadium, at kasabay nito ay nag-organisa siya ng isang bus trip para sa mga lokal na residente upang manood ng bulaklak, kumain ng pagkain at tumanggap ng allowance upang hindi sila dumalo sa seremonya ng inaugurasyon. Sa seremonya, sinubukan ng ama ni Seo Okawon na imbitahan ang mga reporter upang kumuha ng litrato, at plano niyang isapubliko ang kanyang pagkakakilanlan bilang pinuno ng lupon ng mga direktor ng paaralan. Gayunpaman, nakahanda na si Seo Okawon sa kanyang plano. Kung gagawin ito ng kanyang ama ay ilalabas niya ang buong sabuatan. Nang magsimula ang formal na seremonya, umakyat ang prinsipal upang magbigay ng parangal sa mga natatanging estudyante. Isang biglaang bugso ng hangin ang humipan at inikot ang kasuotan ng prinsipal sa kanyang katawan. Naging dahilan ito upang hindi mapigilan ng mga guro at estudyante ang pagtawa. Sa ibaba naman ay ang pagtatanghal ng orkestra ng paaralan na may masiglang mga awitin. Sa halip na ang tuyong tradisyonal na awit ng paaralan, labis na nahihiya ang ama ni Seo Okawon, habang masayang sumasayaw naman ang lolo ni Yeonji sa musika. Nang turn na ni Seo Okawon na umakyat sa entablado upang magtalumpati, sinadya niyang pahabain ang oras, na naging dahilan upang mainip ang mga guro at estudyante sa ibaba ng entablado. Pati na rin ang ama ni Seo Okawon ay nakaramdam ng antok. Nang makita niyang dumating na ang oras, tinapos ni Seo Okawon ang kanyang talumpati at inihayag na ang kanyang ama ang susunod na aakyat sa entablado. Maingay na nagprotesta ang mga estudyante at ang ama ni Seo Okawon ay walang magawa kundi magpaalam upang tapusin ang seremonya. Matapos ang seremonya, nagtipon-tipon ang mga guro para maghapunan, binanggit ni Yeonji at Musu na matagal na silang magkakilala. Nagtaas ng baso si Seo Okawon, sinubukang palitan ang paksa at nakipagtoast sa lahat. Matapos ang ilang baso ng alak, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo at inuwi siya ni Teacher Musu. Galit pa rin ang ama ni Seo Okawon sa kanyang anak, kaya nagpa siyang paalisin siya sa bahay. Nang marinig ang paalisin sa bahay, natauhan si Seo Okawon mula sa kanyang pagkalasing. Nag-impake siya at nagpa siya na lumipat at makitira kina Yeonji at Musu. Mukhang ito ang pinakamagandang pagkakataon para kay Seo Okawon. May nakalaang silid para sa mga guro ang bahay ni Yeonji, at dahil principal siya, karapat-dapat din si Seo Okawon na manirahan doon. Kinabukasan, dinala ni Seo Okawon ang 2 kahon ng kanyang gamit sa bahay ni Yeonji at nagsimulang makipaglaban kay Musu para sa silid. Wala ni isa sa kanila ang nagbigay daan at sa huli ay mabilis na nakuha ni Musu ang silid. Galit na galit si Seo Okawon na pumunta sa isang maalikabok na silid. Nagkataon siyang nakarinig ng tawanan ni Yeonji at Musu sa labas. Hindi niya matiis ang selos kaya isinara niya ang bintana. Nang maglaro ang lahat ng sugal upang magpasya kung sino ang pupunta sa supermarket, sumingit si Seo Okawon para makuha ang pagkakataong sumama kay Yeonji, at sa daan ay walang tigil silang nagtalo. Ibinunyag pa ni Yeonji na umiyak si Seo Okawon nang siya ay binugbog noong bata pa. Bagamat galit si Seo Okawon, nang makita niyang nahihiya si Yeonji, kusang loob siyang lumapit. Pagdating sa bahay ay nakita niya na si Musu ay naghanda ng masarap na pagkain. Kabilang doon ang napakasarap na soybean paste stew na ikinamangha ni Seo Okawon.
Gayunpaman, sinabi lang niya na ayaw ko, ngunit nang matapos kumain, hindi nagtira ng kahit isang piraso si Seo Okawon. Pagkatapos kumain, magkasamang naghugas ng pinggan sina Seo Okawon at Yeonji. Sa pagkakataong ito, sinadya ng lolo ni Yeonji na tanungin si Musu kung ayos lang ba sa kanya ang makipag-date sa isang mas matandang babae. Agad na nahulaan ni Seo Okawon na sinusubukan niyang ipares ang kanyang karibal at ang kanyang crush. Hindi napigilan ni Seo Okawon ang kanyang galit, dali-dali niyang binuhusan ng tubig ang mukha ni Yeonji at umalis. Upang makipagkumpetensya kay Musu, kinuha niya ang kanyang repair kit at sinimulang ayusin ang pinto at ang ilaw. Samantala si Musu naman ay hindi nagpapatalo at sinimulan ang paggawa ng kimchi. Pareho silang nagtatrabaho habang magkatinginan ng masama, walang gustong magpatalo. Sa gabi, nagpasya si Seo Okawon na gumawa ng kimchi stew upang makipagkalingan kay Musu. Ngunit nang tikman ito ng lahat, ito ay napakatamis kaya lahat ay kinailangang ibaba ang kanilang mga mangkok. Habang si Seo Okawon naman ay iginigiit na sinunod niya ang recipe, partikular, sa TikTok, isang kutsarang asukal lang. Ngunit nakita ng lahat sa kusina ang isang malaking kutsara na puno ng asukal, at sa huli ay nag-order na lang ang lahat ng fast food para kainin. Nagboluntaryo si Musu na punasan ang bibig ni Yeonji. Dahil dito ay napatingin siya kay Seo Okawon na masama ang tingin, ngunit wala siyang magawa. Kinabukasan, sinimulan ni Seo Okawon ang pag-aaral tungkol sa proyekto ng pagpapaunlad ng golf course sa bundok malapit sa paaralan. Humingi siya ng payo mula kay Kyung-hon, ang alkalde, dahil may magandang relasyon ito sa lolo ni Yeonji tungkol sa pagprotekta sa mga bihirang halaman doon. Ayaw makita ni Seo Okawon na masira ang ekolohikal na kapaligiran ng bundok, kaya nagpasya siyang personal na pumunta sa bundok. Ngunit nang buksan niya ang tablet, natuklasan niyang nagkamali siya ng pagkuha ng tablet ni Yeonji. Agad silang nagsimulang magtalo tungkol sa tablet sa hallway. Hindi sinasadyang nakita ni Jae-hae ang eksenang ito at lubos siyang nadismaya. Bumalik si Yeonji sa kanyang opisina, naaalala ang sandaling lihim niyang nakita si Seo Okawon nang ngumiti. Hindi niya mapigilang mapangiti rin, tila unti-unti nang lumalambot ang kanyang puso. Kasabay nito, ipinabatid ni Kyung-hon sa lolo ni Yeonji ang tungkol sa paghahanda ni Seo Okawon para sa proyekto ng pagpapaunlad ng golf course sa bundok. Nagplano ang lolo ni Yeonji na makipag-ugnayan sa mga taga-nayon upang mag-organisa ng protesta para mapigilan ang proyektong ito. Ipinadala rin niya kay Seo Okawon ang isang libro tungkol sa bundok na nagsasabing mayroong isang bihirang bulaklak doon na malapit ng maubos. Umaasa siyang pag-aaralan ng mabuti ni Seo Okawon ang lugar na ito. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa mga taga-nayon upang kumbinsihin sila, ngunit ilan lamang ang sumali sa protesta. Karamihan sa mga taga-nayon ay sumusuporta sa pagpapaunlad dahil naniniwala silang tataas ang halaga ng ari-arian dahil sa proyekto. Nadismaya ang lolo ni Yeonji dahil ilan lang ang sumali sa protesta. Samantala, inimbitahan ng ama ni Seo Okawon ang mga taga-nayon na mag-barbecue, lumikha ng isang mainit at masayang kapaligiran. Nang umuwi ang lolo ni Yeonji ay nakita niya na ang lahat ng mga taga-nayon ay nasa bahay ni Seo Okawon at kumakain at umiinom. Nagalit siya at pumasok sa restaurant at sinaway sila dahil sa paghabol lamang sa sariling interes. Kinutya ng ama ni Seo Okawon si Lolo Yeonji na isang tigil ng papel na matagal na niyang natalo. Nang magalit si Lolo at susugurin sana ang lalaki, dali-dali siyang hinila ni Yeonji. Patuloy na kinutya ng ama ni Seo Okawon si Yeonji na sinasabing isa lamang siyang ordinaryong guro. Sa huli, nagtalo sina Lolo Yeonji at ang ama ni Seo Okawon at muntik nang magkapisikalan. Matapos ang pagtatalo, iniuwi ni Yeonji ang kanyang lolo, pagkatapos ay naglakad-lakad sa tabi ng lawa kasama si Seo Okawon. Kinuwestiyon ni Yeonji si Seo Okawon, tinanong kung siya ba ang nagsabi sa kanyang ama tungkol sa kanyang lolo na magtitipon ng mga taga-nayon sa isang tiyak na lugar, upang ang ama ni Seo Okawon ay makapili ng tamang oras upang imbitahan ang mga taga-nayon na kumain at uminom. Itinanggi ito ni Seo Okawon, iginigiit na wala siyang inilabas na anumang impormasyon. Iginiit din niya na siya ay isang negosyante. At ang pagtatayo ng golf course ay isang kapaki-pakinabang na proyekto, gagawin niya ito. Nagsimula silang magtalo tungkol sa magkaibang pananaw. Ngunit pagkatapos ay binanggit ni Seo Okawon ang kanilang nakaraang relasyon. Nagmahalan sila sa loob ng 3 buwan, ngunit biglang naghiwalay sa tuwing binabanggit ito. Patuloy na tinitigan ni Seo Okawon si Yeonji na nagdulot ng pagkadismaya sa kanya sa daan pa uwi. Patuloy silang nagtatalo at walang gustong makipag-usap sa isa't isa. Bumalik si Seo Okawon sa kanyang silid upang maghanda para matulog, ngunit sa hating gabi ay nilamig siya at nagising. Lumabas na hindi gumagana ang pampainit sa kwarto, kaya kailangan niyang isikip ang kanyang mga binti upang maging mainit. Kinaumagahan, galit pa rin si Yeonji at ayaw niyang kumain kasama si Seo Okawon. Iginigiit niyang upo lang siya sa mesa kapag tapos na kumain ang nakakainis na iyon. Hindi nagpatalo si Seo Okawon at dahan-dahan siyang kumain sa harap niya. Galit na galit si Yeonji kaya sinabi niya kay Jae-hae ang tungkol sa pagtatalo nila. Nasiyahan si Jae-hae nang marinig ito at hindi niya maitago ang kanyang ngiti. Bagamat niloloko ni Jae-hae si Yeonji, naniniwala siya na hindi si Seo Okawon ang magtataksil. Sa kabilang banda, naniniwala si Jae-hae na nagbabago ang mga tao.
Walang nakakaalam kung anong klaseng tao na si Seo Ok-won ngayon upang mas mapalapit kay Seo Ok-won. Iminungkahi niyang imbitahan siya ni Yeon-ji sa bahay para uminom ng beer. Pagpasok niya sa bahay, mabilis na naghanap ng pagkakataon si Jae-hae na lihim na pumasok sa kwarto ni Seo Ok-won at umupo sa kama. Ngunit nang makarinig siya ng ingay sa labas, dali-dali siyang umalis, nagkunwaring walang nangyari. Pagkatapos ng ilang baso ng beer, sinimula ni Jae-hae na tulungan si Yeon-ji at Mo-usoo na maging mag-on. Tinanong niya si Mo-usoo kung ano ang nararamdaman niya kay Yeon-jae. Medyo kinabahan si Mo-usoo. Hindi sinasadyang napagkamalan niya ang tasa at nakainom siya ng alak, namula ang kanyang mukha at agad siyang nakatulog. Napansin ito ni Jae-hae at naniniwala siyang may gusto na si Mo-usoo kay Yeon-jae. Nang umuwi si Seo Ok-won at narinig ang boses ni Jae-hae, umubo siya ng bahagya. Lasing si Jae-hae at medyo nahihilo, kaya hinila siya ni Yeon-ji sa kwarto para matulog, samantalang tinulungan naman ni Seo Ok-won si Mo-usoo na bumalik sa kanyang kwarto. Nakatulog si Jae-hae sa kama ni Yeon-jae, at sa gitna ng gabi ay nagising siya at tinanong si Yeon-ji kung nasaan ang kanyang bag dahil hindi siya maaaring gabihin. Antok na antok si Yeon-ji noong una, ngunit mabilis siyang nagising at dinala si Jae-hae para hanapin ang bag kasabay nito. Bumaba si Seo Ok-won sa sala para humanap ng inumin, napansin niya ang isang lubid na nakabitin mula sa kisam. Malakas niya itong hinila na nagbunyag ng pasukan sa atik. Umakyat si Seo Ok-won at hindi sinasadyang nakakita ng isang kahon na naglalaman ng mga litrato niya at ni Yeon-jae. Sa loob ay mga alaala nilang dalawa noong sila ay nag-aaral pa. Nang makita ang eksenang ito, nagulantang at natakot sina Jae-hae at Yeon-ji nang ibaba ni Seo Ok-won ang kahon mula sa atik. Napansin ni Yeon-ji na pamilyar ang kahon kaya dali-dali niya itong inagaw. Ngunit sa kasamaang palad ay nadapa siya at nahubaran si Seo Ok-won. Sa kabutihang palad ay dumating si Musu at agad na tinakpan si Seo Ok-won ng tela. Lubos na nahiya si Seo Ok-won, hawak ang tela ay gumapang siya tulad ng isang alimango papunta sa silid. Si Yeon-ji naman ay parang naghahanap ng pantalon na maisusuot. Kinabukasan, ipinakita ni Seo Ok-won kay Yeon-ji ang mga nakatagong litrato. Tinanong niya kung bakit itinago ni Yeon-ji ang mga litrato nilang dalawa. Ipinaliwanag ni Yeon-ji na nakalimutan lang niyang itapon ang mga ito at wala itong ibang ibig sabihin. Pagkatapos, nilamukos niya ang litrato at itinapon. Kahit na sinabi niya iyon, nang umuwi si Yeon-jae, pinulot niya ang kahong naiwan sa sala, tiningnan ang mga lumang litrato nilang dalawa. Kinuha niya ang luma niyang telepono at kinarga ulit, tila gusto ni Yeon-jae balikan ang mga lumang alaala. Narinig ni Yeon-ji ang pagdating ni Seo Ok-won, nakita siyang naglalakad na parang balisa na parang sawi sa pag-ibig. Dinalhan siya ni Yeon-ji ng kumot, nakita si Seo Ok-won na uminom ng gamot at nakahiga sa kama na umuubo ng malakas. Tinulungan niya itong tanggalin ang kurbata at kinuha ang temperatura ng katawan nito. Pagkatapos ay ginamit niya ang basang tuwalya upang punasan ang noo nito para bumaba ang lagnat. Sa kanyang pagtulog, tila bumalik si Seo Ok-won sa nakaraan nang naghintay siya kay Yeon-ji sa labas ng bahay nito buong magdamag. Ngunit sa panaginip, iba ang tagpo. Tumakbo si Yeon-ji sa namumulaklak na lilac tree sa tabi ng kalsada. Itinaas ni Seo Ok-won ang kanyang kamay upang haplusin si Yeon-ji, ngunit tumalikod ito. Sa katotohanan, itinaas din ni Seo Ok-won ang kanyang kamay, hinawakan si Yeon-ji at hinila siya palapit. Umupo si Seo Ok-won, hinila si Yeon-ji na umupo sa silya sa tapat niya at sa kanyang pagkalito, inalikan niya ito. Kinabukasan, hindi makatingin si Yeon-ji ng diretsyo sa mga mata ni Seo Ok-won. Sinubukan niyang iwasan ito, tinukso siya ni Seo Ok-won kung natatakot siya sa kanya. Ngunit nagmamadaling ipinaliwanag ni Yeon-ji na hindi siya umiiwas. Ngunit nang tumingin siya sa mga labi nito, bigla niyang naisip ang halik kagabi at mabilis na yumuko. Buong umaga sinubukan ni Yeon-ji na iwasan si Seo Ok-won, ngunit patuloy lang itong nang-aasar. Nag-away na naman silang dalawa buong araw, nanginginig si Musu sa gitna at hindi alam ang gagawin. Matapos ang magdamag na pag-aalaga kay Seo Ok-won, nagkasakit din si Yeon-ji ng matindi. Binuksan niya ang kanyang telepono, tiningnan muli ang mga litrato nilang dalawa noong magkarelasyon pa sila. Naalala ang matatamis na alaala, napabuntong hininga si Yeon-ji at hindi alam ang gagawin sa kasalukuyang buhay. Nang matalo siya sa pustahan at kailangang ipagpatuloy ang relasyon kay Seo Ok-won. Naalala naman ni Seo Ok-won ang tingin ni Yeon-ji kagabi, hindi niya mapigilan ang ngiti. Bigla niyang naalala ang imahe ng paghawak sa kamay ni Yeon-ji kagabi, nang hilahin niya ito palapit, ngunit hindi pa niya ito napag-isipan ng malinaw. Biglang nagpadala ng mensahe ang ama ni Seo Ok-won, na pinipilit si Seo Ok-won na ipilit si Yeon-ji na humingi ng tawad, kung hindi ay sisirain niya ang kanilang bahay. Naramdaman ni Seo Ok-won ang labis na kawalan ng pag-asa, habang ang kanyang ina naman ay tumawag at pinakiusapan siyang umuwi para ipagdiwang ang kaarawan nito. Sa kabilang banda, matapos ayusin ang mga bagay-bagay sa kanyang mga magulang. Hindi sinasadyang nakita ni Jae-hae si Seo Ok-won na nakatulala sa labas ng bintana sa opisina, naalala niya ang kanilang mga araw sa high school. Nang alagaan siya ni Seo Ok-won at ginawa niyang unan ang kanyang jacket, lubos na naantig si Jae-hae at hindi mapigilan ang kanyang emosyon, tiningnan niya si Seo Ok-won ng may pagmamahal.
Pinagsisihan niya na minsan niyang ipinagtapat ang kanyang damdamin sa kanya, na naging dahilan upang iwasan siya nito sa nakalipas na ilang araw na nagdulot ng hindi komportable sa kanilang dalawa. Nag-alok si Jai Hae na maging magkaibigan na lang sila para mas madali at natural. Pumayag si Seo Ok-won, at tamang-tama na kailangan na niyang bumalik sa Seoul para sa kaarawan ng kanyang ina. Gusto ni Jai Hae na sumama sa kanya sa Seoul para sa training, agad na pumayag si Seo Ok-won. Sa oras na ito, umuwi na sina Yeonji at Musu, ngunit na-miss nila ang boss. Nakita ito ni Seo Ok-won at hindi pinakinggan ang pagpigil ni Jai Hae, umatras siya para sunduin sila. Sa sasakyan, hindi komportable si Jai Hae nang makita niyang kasama niya si Seo Ok-won at nakasingit pa si Yeonji. Gusto niya sana na ito ay maging pribadong biyahe lamang kasama si Seo Ok-won, ngunit ngayon ay naging grupo na sila ng 4, at patuloy na tumitingin si Seo Ok-won sa likuran. Nang makita si Yeonji na umiinom ng gamot sa sipon, inayos niya ang bilis ng sasakyan at binawasan ang lamig sa loob para sa kanya. Nagbiro naman si Jai Hae na hindi pinapansin ni Seo Ok-won ang trabaho, kundi puro sa labas lang ng trabaho ang inaatupag. Pagdating, ipinaalam ni Seo Ok-won kay Yeonji na kailangan niyang hintayin siya pagkatapos ng kaarawan ng kanyang ina. Ihahatid niya ito pa uwi pagkatapos umalis ni Seo Ok-won. Ipinaliwanag ni Jai Hae kay Yeonji na kakakilala lang niya kay Seo Ok-won at siya ang nagkusa na ihatid siya. Umuwi si Seo Ok-won para ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang ina. Ipinaalam ng ama ni Seo Ok-won na dumating ang lolo ni Yeonji upang humingi ng tawad dahil sa pananakit sa kanya. Gayunpaman ay hiniling niya sa ama ni Seo Ok-won na huwag galawin ang kanyang apo. Lumipas ang oras, natapos na sina Yeonji at ang iba pa sa kanilang trabaho. Patuloy na tinitingnan ni Yeonji ang kanyang telepono, umaasa na makatanggap ng tawag mula kay Seo Ok-won. Naghanap ang tatlo ng restaurant para maghapunan. Ipinahiwatig ni Jai Hae na si Yeonji ay matalino, ngunit minsan ay medyo bobo at mahirap intindihin, hindi sumang-ayon si Yeonji. Sinabi niya na mas naunawaan niya si Jai Hae kaysa sa kanyang sarili. Habang kumakain, pumunta si Yeonji sa banyo. Sa sandaling iyon ay tumunog ang telepono ni Seo Ok-won. Kinuha ni Jai Hae ang telepono ni Yeonji at hindi sinasadyang naputol ang tawag. Nagmamaneho si Seo Ok-won nang mapansin niyang hindi siya makakonekta kay Yeonji sa telepono. Ang pamilyar na larawang ito ay nagpaalala sa kanya ng isang gabing hindi niya matawagan si Yeonji. Kahit ilang beses na niyang sinubukan, ngunit hindi sumasagot sa kabilang linya. Sa sandaling ito, natatakot si Jai Hae na tawagan siyang muli ni Seo Ok-won, kaya pinatay niya ang telepono at itinago sa kanyang bag dahil sa labis na pagkakasala. Nagsinungaling siya na may kaibigan siya sa Seoul kaya bibisitahin niya sila ngayong gabi. Hindi na siya babalik kasama sina Yeonji at ang iba pa. Umalis si Jai Hae na iniisip kung paano haharapin ang telepono ni Yeonji. Sa kabilang banda, hindi na makatawag muli si Seo Ok-won kay Yeonji. Balak sana niyang tawagan si Musu, ngunit masama ang kanyang pakiramdam kaya uminom siya ng gamot at nagpasya na huwag nang tumawag. Matapos umalis si Jai Hae, naiwan sina Yeonji at Musu na magkasama. Nagmungkahi si Musu na maglakad-lakad muna sila sa Seoul bago umuwi. Kumain sila ng merienda at nakinig ng musika sa daan, naaalala ang unang beses na nagkita sila. Masaya si Yeonji na makita si Musu na mula sa isang malungkot na tao, ay naging isang mainit at masayahin na binata. Sinamantala ni Musu ang pagkakataong ito, ipinahayag niya ang kanyang damdamin kay Yeonji. Inamin na pagkatapos ng pagkikita nila sa ospital, hindi na siya tumigil sa pag-iisip sa kanya. Bagaman nagkaroon na siya ng ibang relasyon, palagi niyang inilalagay si Yeonji sa kanyang puso. Nakikinig si Yeonji at napagtanto niya na tulad ni Musu, hindi rin niya makalimutan si Seo Ok-won. Gayunpaman, tiningnan lang niya si Musu bilang isang mabuting kaibigan. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng kaunting pagkakahiya sa pagitan nilang dalawa at naghanap ng dahilan si Musu para umalis. Bago umalis, nakita niyang umuubo si Yeonji kaya ipinulupot niya ang kanyang jacket dito. Pinayuhan siyang umuwi ng maaga. Pagdating sa bahay, napansin ni Yeonji na nawawala ang kanyang telepono. Hindi niya ito mahanap kaya nagpasya siyang sumakay na lang ng bus pa uwi. Sa isang kaganapan, ang kanyang bus at ang sasakyan ni Seo Ok-won ay muntik nang magkabanggaan. Nagpatuloy si Yeonji sa pagtakbo sa bakuran ng paaralan na umaalinggaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Musu hanggang sa muli niyang makita si Seo Ok-won. Napagtanto lang niya na palagi niya itong namimiss tulad ng pagkamiss ni Seo Ok-won sa kanya. Pagkatapos ng maikling takbo, nadapa si Yeonji. Nagkataon na naroon si Seo Ok-won sa bakuran. Dali-dali siyang tumakbo upang tulungan si Yeonji na makatayo at patuloy na sinamahan siya. Hindi maintindihan ni Yeonji kung bakit. Pagkatapos ng 18 taon, muling lumitaw si Seo Ok-won at nagpasya na lumipat at mamuhay kasama niya, kasama ang pustahan tungkol sa lilak. Naalala ni Seo Ok-won ang gabing iyon nang naghintay siya buong magdamag sa labas ng bahay ni Yeonji. Iyon ay isang sugat sa puso na hindi niya malilimutan habang buhay. Naisip ni Seo Ok-won na kapag mahal nila ang isa't isa, doon lamang niya may iwan si Yeonji. Patuloy silang naglakad ng magkasama. Kumbinsido si Yeonji na hindi mamumulaklak ang mga lilak, maliban kung gagamitin niya ang kanyang salamangka sa punong iyon. Habang nag-uusap sila, lumapit sila sa puno ng lilak at biglang nagsimulang bumagsak ang mga lilang talulot sa hangin. Ang mga sanga na tila walang dahon ay biglang napuno ng magagandang bulaklak. Sobrang nagulat si Yeonji kaya napahawak siya sa kanyang bibig at tiningnan si Seo Ok-won. Ang larawan ng paghalik kay Yeonji ay lumitaw sa isip ni Seo Ok-won.
Sinamantala niya ang pagkakataon, dali-dali niyang hinawakan ang kamay ni Yeonji at kusang hinalikan siya. Kinabukasan, ang mga estudyante sa paligid ng puno ng lilac ay nagtipon at baliw na nagkuha ng litrato dahil ang pustahan ni Seo Ok-won at Yeonji ay mabilis na kumalat sa buong paaralan. Napansin din siya ng mga kasamahan ni Yeonji, kailangan niyang ipaliwanag na biro lang iyon at huwag sanang magkamali ang sinuman. Sa sandaling natapos siyang magsalita, lumitaw si Seo Ok-won na mukhang presentable, sinabing hindi niya makontak si Yeonji. Gusto niyang yayain itong mag-date ngayong gabi. Nagmamadaling hinila ni Yeonji si Seo Ok-won, ayaw nang ipagpatuloy ang usapan. Determinado siyang tumanggi at humingi pa nga kay Seo Ok-won na sampalin siya para kanselahin ang pustahan. Sinimulan ni Seo Ok-won na kumbinsihin si Yeonji, ngunit nang marinig niyang sinabi ni Yeonji na hindi na sila nasa edad 18, nasaktan siya. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumuko at patuloy na hinabol ang pustahan hanggang sa huli. Tinawag niya itong Ki-honey. Pagka-uwi, nang makita niyang kumakain ng inihaw na karne ang lahat, naisip ni Seo Ok-won ang payo ng kanyang assistant na magkunwari na mahina. Kaya agad niyang sinabi na sumasakit ang kanyang tiyan at wala siyang gana kumain. Galit si Yeonji dahil nagkukunwari si Seo Ok-won na mahina, ngunit nagluto pa rin siya ng lugaw para dito. Nang pumasok si Yeonji sa silid, nakita niya si Seo Ok-won na palihim na kumakain ng instant noodles. Nagalit si Yeonji at gustong umalis, mabilis siyang pinigilan ni Seo Ok-won. Habang nagtatalo, natapon ang mangkok ng puting lugaw kay Seo Ok-won. Tinulungan ni Yeonji si Seo Ok-won na hugasan ang paso sa kanyang binti. Sinamantala ni Seo Ok-won ang pagkakataon upang hikayatin si Yeonji na ipagpatuloy ang pustahan. Dahil 2 linggo lang namumulaklak ang mga lilac, sinabi niya na kung hindi sila magmamahalan hanggang sa malanta ang mga bulaklak ay patuloy niya itong susundan. Labag sa loob na pumayag si Yeonji at nangakong makikipag-date kay Seo Ok-won kinabukasan ng gabi. Kinabukasan ng umaga, malamig na dumaan si Seo Ok-won kay Yeonji nang hindi man lang tiningnan ito. Dahil iminungkahi ni Yeonji na kailangan nilang panatilihing lihim ang kanilang relasyon, kaya tanging palihim lamang siyang nagtanong tungkol sa oras at lugar ng kanilang date. Diretsong inihagis ni Yeonji ang isang dokumento sa mesa para kay Seo Ok-won, sinabing magkita sa bus stop pagkatapos ng trabaho. Pagka-uwi, pumili si Yeonji ng damit para sa date. Binuksan niya ang lumanyang telepono mula sa high school. Tiningnan ang mga litrato nila ni Seo Ok-won sa mga nakaraang date. Hindi napigilan ng dalaga ang ngiti habang naaalala ang mga lumang alaala. Pagkatapos, inilipat ni Yeonji ang mga dokumento mula sa telepono patungo sa computer at pumunta para hanapin si Seo Ok-won. Sinunod ni Seo Ok-won ang payo ng kanyang assistant. Nagpa siya siyang baguhin ang kanyang imahe. Inalis niya ang kanyang formal na suit at nagsuot ng isang nakaistilong at maskuladong kasuotan. Naghintay siya kay Yeonji, ngunit hindi niya inaasahan na darating ito na nakasuot ng sportswear, na nagpatamlay kay Seo Ok-won. Sumakay ang dalawa sa sasakyan, ngunit walang malinaw na plano si Seo Ok-won para sa date ngayong araw. Kaya nagpa siya siyang dalhin si Yeonji sa isang upscale restaurant para maghapunan. Nagpakita si Yeonji ng pagkadismaya, ngunit mumiti at nasiyahan sa oras kasama si Seo Ok-won. Pagdating sa restaurant, nalaman nilang kailangan ng reservation. Tinukso ni Yeonji si Seo Ok-won na bata pa, marahil ang huli nitong date ay 18 taon na ang nakalipas. Hindi nagpatalo si Seo Ok-won, napansin niyang nanginginig si Yeonji sa kaba, at napansin din na tila matagal na rin itong hindi nakikipag-date. Ayaw magpatalo ni Seo Ok-won kaya niyakap niya si Yeonji, at sa sandaling iyon ay nagkataong nakita sila ng mga kasamahan ni Seo Ok-won. Nako, alam na ng buong kapitbahayan, at nagsimula na silang magsimula ng chismis tungkol sa relasyon nilang dalawa. Nag-alala si Seo Ok-won na kung aaminin nilang dalawa ang kanilang relasyon, mahihiya si Yeonji sa harap ng kanyang mga kasamahan, kaya nauna siyang nagsalita. Ipinaliwanag niya na dahil hindi inamin ni Yeonji ang pustahan, napilitan siyang yakapin ito umaasang aamin itong talo. Pagkatapos, sinabi ng matalik na kaibigan ni Seo Ok-won na bastos siya. Natapos ang party, at pumunta silang dalawa sa tabi ng ilog para uminom ng kaunting alak. Naalala ni Yeonji noong high school pa sila, tinulungan din siya ni Seo Ok-won na akuin ang kasalanan. Hindi pinansin ang mga chismis mula sa labas at pinansin lamang siya. Patuloy silang uminom at pinag-usapan ang nangyari sa panahong wala sila sa isa't isa. Pagkatapos uminom ng marami, sumandal si Yeonji sa balikat ni Seo Ok-won at natulog, tulad noong high school. Binuhat ni Seo Ok-won si Yeonji sa kanyang likod at isinakay sa sasakyan pauwi. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Yeonji, napansin na natutulog si Seo Ok-won sa upuan. Dahil sa alak, inabot niya ang kanyang kamay at hinaplos ang mukha nito. Nang magising si Seo Ok-won, nagkunwari si Yeonji na may sipon at malakas na hinampas ang mukha nito. Pagkatapos ay tumalikod at tumingin sa bintana, iniisip, ay, nahulog na ako sa bitag ng pag-ibig. Kinabukasan, sinubukan ni Seo Ok-won na kontakin si Yeonji, ngunit hindi niya ito makontak. Naghihintay siya sa pag-uwi ni Yeonji nang nagkataon na nakita niya ang matanda na inaayos ang isang ilaw sa itaas. Agad na sumugod si Seo Ok-won at niyakap ito. Nakita ito ng ama ni Seo Ok-won at nagsimula ang matinding pagtatalo sa pagitan ng dalawang pamilya. Hindi inasahan ng ama na ang kanyang anak ay maninirahan kasama ang anak ng kanyang kaaway.
Nagsimula ang lahat ilang oras bago iyon nang bumisita ang chairman sa ama ni Seo Ok-won dahil gusto niyang magtayo ng golf course at kailangan niya ang suporta ng mga lokal na opisyal. Nang malaman ng chairman na hindi pa kasal si Seo Ok-won at single din ang kanyang anak na babae, dinala niya si Jae-hae upang makilala ang ama ni Seo Ok-won. Ayaw ni Jae-hae, ngunit pumunta pa rin siya. Sadya niyang tinanong ang ama ni Seo Ok-won tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak. Hindi alam ng ama ni Seo Ok-won ang tungkol sa isyong ito. Ngunit matapos paalalahanan ni Jae-hae, tinanong niya ang sekretarya ni Seo Ok-won at nalaman ang sagot. Nagalit ang ama ni Seo Ok-won nang malaman niyang nililigawan ni Seo Ok-won si Yeon-jae. Agad siyang lumapit at sinampal si Seo Ok-won, pagkatapos ay pinagalitan siya tungkol sa kanyang anak na babae. Matapos magalit, umalis siya. Hinabol ni Seo Ok-won ang kanyang sasakyan. Binalaan siya ng kanyang ama na kung mananatili si Seo Ok-won doon, hindi niya titigilan ang pagpapahirap kay Yeon-jae at sa kanyang pamilya. Pagbalik sa paaralan, nagkataon na nakita ni Seo Ok-won si Jae-hae na nasa opisina pa rin ng guro hanggang sa gabi. Kinuha niya ang telepono ni Yeon-jae mula sa kanyang bag at pumunta sa mesa nito. Nagulat si Jae-hae nang makita si Seo Ok-won kaya nabitawan niya ang telepono. Naunawaan ni Seo Ok-won ang sitwasyon at nalaman ang lahat. Hiniling ni Jae-hae na baliwalain lang niya ito, huwag magsalita at ibalik ang telepono sa kanya. Nagbabala si Seo Ok-won na kaibigan niya si Yeon-jae at hindi dapat saktan ni Jae-hae ang kanyang kaibigan. Ngunit matapang na sumagot si Jae-hae na siya ang sumasakit kay Yeon-jae. Dahil alam niyang hindi magkasundo ang dalawang pamilya, pinili niyang mahalin si Yeon-jae, sa huli ang pinakanasaktan ay si Yeon-jae. Naguluhan si Seo Ok-won sa mga salita ni Jae-hae. Bumalik siya sa bahay at tumayo sa labas ng silid ni Yeon-jae, habang si Yeon-jae naman ay mabigat ang loob na nakahiga sa kama at bumuntong hininga. Kinabukasan, pumunta si Yeon-jae sa ilalim ng puno ng lilac at nagkataong dumating din si Jae-hae. Muli siyang pinayuhan ni Jae-hae, kung ayaw niyang guluhin siya ni Seo Ok-won, dapat ay tanggihan niya agad at huwag nang magdalawang isip. Tumingin si Yeon-jae sa mga mata ni Jae-hae at bumuhos ang luha sa kanyang pisngi. Hindi niya talaga kayang itulak palayo si Seo Ok-won dahil mahal na mahal niya ito. Noong 18 taong gulang pa si Seo Ok-won, gusto lang niyang makasama si Yeon-jae. Wala siyang pakialam sa ibang bagay. Gusto ni Yeon-jae si Seo Ok-won sa panahong iyon ng inosenteng pagmamahalan. Ngayon na muling lumitaw si Seo Ok-won, tila muling sumiklab ang mga lumang damdamin. Sa nakaraan man o sa hinaharap, alam niyang minahal niya ito nang hindi na mababago. Buong araw na malungkot si Yeon-jae, lumapit si Musu upang magtanong at aliwin siya. Bilang isang taong nagmamahal ng walang kapalit, isang pagnanais lamang ni Musu ang hindi masaktan si Yeon-jae at palaging maging masaya. Bumalik si Yeon-jae sa kanyang silid, pinunasan ang kanyang luha at aksidenteng nahawakan ang mouse na nagpasindi sa screen ng computer. Natuklasan niya na ang mga dokumento sa lumang telepono ay nailipat na sa computer. Nakita ni Yeon-jae ang isang spam folder na puno ng mga mensahe mula kay Seo Ok-won. Pagkatapos basahin ang mga mensahe, dali-dali si Yeon-jae na tumakbo sa paaralan. Dumating siya sa opisina ni Seo Ok-won ngunit hindi niya ito nakita. Nagpatuloy si Yeon-jae sa paghahanap sa opisina at sa wakas ay natagpuan ang telepono na nahulog sa lupa. Kasabay nito, umuwi si Seo Ok-won at ipinaliwanag kay Lolo Yeon-jae na ang pustahan nila ni Yeon-jae ay tungkol sa pagmamahalan. Galit na galit ang matanda dahil hindi siya binibigyan ng respeto ng dalawang kabataan. Inutusan niya si Seo Ok-won na umalis sa lalong madaling panahon. Habang naghahanda siyang umalis, hindi sinasadyang napulot ni Seo Ok-won ang isang liham sa ilalim ng sofa. Iyon ay isang liham na isinulat ni Yeon-jae nang isang beses siyang nag-ayos ng kanyang mga gamit. Sa liham, isinulat ni Yeon-jae na kinamumuhian niya si Seo Ok-won dahil umalis ito nang walang paalam. Isinulat din ni Yeon-jae na kung isang araw ay bumalik si Seo Ok-won na may dalang kaligayahan, handa pa rin siyang tanggapin si Seo Ok-won. Labis siyang naapektuhan at nagpasya siyang bumalik sa paaralan. Natagpuan niya si Yeon-jae sa ilalim ng puno ng lilac at sinabing matatapos na ang pustahang ito, hindi na sila magpapatuloy pa. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yeon-jae ang kanyang luha. Kinabukasan, naghanda si Seo Ok-won na umalis sa bahay. Ngunit hindi lumabas si Yeon-jae para ihatid siya. Akala ni Lolo at Musu na may problema sa pagitan ni Yeon-jae at Seo Ok-won, kaya hindi kumain ng hapunan si Yeon-jae kasama ang lahat, kundi nag-jogging sa bakuran. Walang nakakaalam na nag-date sina Yeon-jae at Seo Ok-won. Magkahawak kamay silang nag-shopping para sa bagong bahay ni Seo Ok-won. Pagkatapos, ayaw nang umalis ni Seo Ok-won kay Yeon-jae, hinawakan ang kamay nito at ayaw malungkot. Pagbalik sa paaralan, kusa ni Seo Ok-won na niyaya si Yeon-jae na magtanghalian. Naghanda siya ng isang high-end sushi set para ibahagi sa kanya. Sa sandaling ito, niyaya ni Musu si Yeon-jae na manood ng scene. Matapos mag-atubili, nagpasya si Yeon-jae na sumama kay Musu para kumain. Nang makita ni Seo Ok-won si Yeon-jae na kasama si Musu, nagalit siya dahil naisip niya na may iba na ito. Pagkatapos ng hapunan, nagpasya si Yeon-jae na sabihin kay Musu ang tungkol sa relasyon nila ni Seo Ok-won. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pinutol siya ng isang dating guro nila. Inakala ng guro na nagtatapat si Yeon-jae kay Musu.
Kahit anong paliwanag ng dalawa ay hindi nakinig ang guro. Naisip niya na gusto nilang magkaroon ng lihim na relasyon sa paaralan. Ngunit hindi niya kayang pigilan ang kanyang pagiging usisero. Sa huli, nagsimulang kumalat sa buong paaralan ang chismis tungkol kina Yeonji at Musu. Nang hindi makontak ni Seo Ok-won si Yeonjai, umuwi siya. Nakita niya itong natutulog sa sofa. Agad nawala ang galit sa kanya. Sa halip ay kaligayahan ang naramdaman niya habang nakahiga sa balikat nito. Nagising si Yeonjai. At nang akmang hahalikan siya ni Seo Ok-won, nahihiyang umiwas si Yeonjai. Ang kakaibang pakiramdam dahil ang hahalikan ay ang kaibigan niya mula pagkabata ang nagpakunot sa kanyang noo. Magdamag silang nagtawanan. Kinabukasan sa trabaho, nagulat si Seo Ok-won nang marinig niyang nakikipag-usap si Yeonji kay Musu tungkol sa pag-ibig. Galit na galit si Seo Ok-won at napuno ng puot dahil si Yeonji ay naglalaro ng dalawang tao at lalong nakakahiya ng araw na iyon. Hindi sinasadyang nagkapareho ng damit sina Yeonji at Musu. Tinulungan ni Yeonji si Musu na hilahin ang zipper ng damit na ikinagulo ng mga estudyante sa paligid at nagbiruan. Tingnan mo, naka-couple shirt sila. Samantala, nakatayo si Seo Ok-won sa tabi na may matatalim na tingin, nakatitig kay Yeonjai, na ikinagulat at ikinalaki ng mata ni Yeonjai. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Yeonji kay Seo Ok-won na lahat ay nagkamali lang. Gayunpaman, hindi pa rin maintindihan ni Seo Ok-won kung bakit kailangan pang tulungan ng kanyang kasintahan si Musu na hilahin ang zipper. Hiniling pa niya kay Yeonji na huwag nang suotin ang damit na iyon. Humingi ng paumanhin ng paulit-ulit si Yeonjai, ngunit nang makita niyang patuloy pa rin ang pagsasalita ni Seo Ok-won. Galit siyang sumigaw, ipinakita ang kanyang tilayon na ugali na ikinatakot ni Seo Ok-won na magsalita pa. Nang gabing iyon, umuwi si Seo Ok-won sa bahay ni Yeonji para kunin ang mga naiwan niyang gamit, pinigilan siya ng tatay ni Yeonji para maghapunan. Magkasamang nakaupo sina Yeonji at Musu at nag-uusap tungkol sa workshop kinabukasan, habang si Seo Ok-won ay nakaupo sa tabi at hindi makasingit nang malaman niyang iinom ang mga guro pagkatapos ng workshop. Nagplano si Musu na gumawa ng mga bagay na magpapalawak ng kanyang kaalaman, at nang marinig ito ni Seo Ok-won, hindi niya malunok ang pagkain dahil sa matinding pagkadismaya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Seo Ok-won kaya tinawagan niya ang kanyang subordinate. Kinabukasan, naghihintay ang mga guro ng bus, ngunit sa halip na ang nakaplano ay lumitaw ang mga mamahaling sasakyan, at lumabas si Seo Ok-won mula sa isa sa mga sasakyan at ipinaalam sa lahat na hindi lamang niya pinalitan ang transportasyon, kundi inilipat din ang lokasyon ng workshop sa resort ng kanilang pamilya. Inimbitahan niya ang mga guro na lubos na magsaya sa kanilang pamamahina. Pagkatapos ng pagpapakilala, matalinong binigyan ng sekretarya si Yeonji ng brochure tungkol sa resort. Ayon sa plano ni Seo Ok-won, pagkaalis ng ibang guro, sasakay siya sa iisang sasakyan kasama si Yeonji. Ngunit hindi pumayag ang direktor, nakialam ang dating guro, sadyang isinakay sina Yeonji at Musu sa iisang sasakyan. Samantalang siya mismo ay umupo sa tabi ni Seo Ok-won sa likurang upuan, walang nagawa si Seo Ok-won kundi sumunod. Pagdating sa lugar, pumasok ang grupo sa restaurant, agad na nakatuon ang tingin ni Seo Ok-won kay Yeonji. Gusto niyang umupo sa tabi ng kanyang kasintahan. Sa kasamaang palad, dumating ang vice principal at hinila si Yeonji sa ibang upuan. Muli na namang tiningnan ni Seo Ok-won si Musu na nakaupo sa tabi ni Yeonji. Pagkatapos kumain, hiniling ng vice principal sa lahat na magpakita ng talento. Sina Musu at Yeonji ang dalawang tinawag. Ayaw ni Yeonji sa kanyang puso, ngunit hindi siya makatanggi kaya napilitan siyang kumanta. Nang dumating ang bahagi ni Yeonjai, nagsimula siyang mailang. Sa sandaling ito, inagaw ni Seo Ok-won ang mikropono, at kasama si Musu, kumanta ng isang sikat na kanta mula sa isang drama, upang ipagtapat ang kanyang damdamin kay Yeonji. Pamilyar na pamilyar si Seo Ok-won sa kanta. Pagdating sa kasukdulan, nakatuon lamang ang kanyang tingin kay Yeonjai, ginamit ang kanta bilang isang pagtatapat. Ginawa rin niya ang kanyang katawan upang harangan si Musu na lumapit kay Yeonji. Sa gitna ng kasiyahan ng lahat, muling nakaramdam ng kalungkutan si Jae-hae, kaya mag-isa siyang pumunta sa tabing dagat. Naglakad din doon si Seo Ok-won at nagkataong nakita si Jae-hae. Tinulungan niya si Jae-hae na maiwasan ang paghila ng alon, at pagkatapos ay umupo silang dalawa at nag-usap. Plano ni Jae-hae na ipagtapat na siya ang may kagagawan kaya na-block ang numero ni Yeonji kay Seo Ok-won na naging sanhi ng kanilang pagkakaintindihan at paghihiwalay. Gayunpaman, pinigilan siya ni Seo Ok-won, sinabing si Jae-hae ay kaibigan ni Yeonji at ipaliwanag niya ang lahat kay Yeonji kapag handa na siya. Tumingin si Jae-hae sa unahan, labis ang kanyang pagkalito sa loob. Iginalang niya si Yeonji ngunit kinamuhian din niya ito. Ang pagkamuhi na ito ay nagmula sa inggit. Sa gitna ng gayong pagkalito, natatakot siya na kung ibubunyag niya ang lahat kay Yeonjai, masasaktan ito. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya si Jae-hae na magiging malinaw siya kay Yeonji kapag handa na siya. Kamakailan, tinangay ng alon ang sapatos ni Jae-hae. Ibinigay ni Seo Ok-won ang kanyang sapatos sa dalaga, at nakita ang kilos na iyon ni Seo Ok-won. Biglang naalala ni Jae-hae ang nakaraan nang maakit siya kay Seo Ok-won na nakatayo sa tabi ng bintana, naligo sa sikat ng araw.
Noong panahong iyon, nakangiti si Seo Ok-won habang tinitingnan si Yeon-jae. Sa isang liblib na lugar ay gustong makipag-ugnayan ni Yeon-jae kay Seo Ok-won para magkita, ngunit nahuli siya ng vice principal. Hinila siya pabalik para ipagpatuloy ang pag-inom at karaoke. Sa kabutihang palad, dumating si Musu sa tamang oras. Hinawakan niya ang kamay ni Yeon-jae at hiniling sa vice principal na bigyan sila ng kaunting pribadong espasyo. Sumang-ayon ang vice principal at inilayo ni Musu si Yeon-jae sa isang liblib na lugar. Matapos tulungan si Yeon-jae na makawala sa awkward na sitwasyon, umalis si Musu. Bumalik si Yeon-jae sa kanyang silid at narinig ang tunog ng maliliit na bato na inihagis sa bintana. Nag-date silang dalawa na magkahawak kamay at nagsimulang maglakad-lakad. Ngunit habang naglalakad ay bigla silang nakasalubong ng isang kasamahan, kaya natakot silang dalawa at nagtago sa mataas na lugar para maiwasan na makita. Sa huli, nagpasya silang pumasok sa silid ni Seo Ok-won upang ipagpatuloy ang kanilang date. Sa sandaling ito, dinadala ni Jae-hae ang sapatos upang ibalik kay Seo Ok-won at nagkataon na nakita niya ang dalawang pumasok sa silid. Ang tagpong ito ay nagpasakit sa kanyang puso at siya ay tumalikod at umalis. Pagkapasok pa lang sa silid ay agad na hinalikan ni Seo Ok-won si Yeon-jae at nagyakapan sila, nagtamasa ng matamis na sandali na walang nakakaabala. Gayunpaman, hindi nagtagal ay dumating ang ama ni Seo Ok-won sa resort. Hindi sinasadyang nakita niya si Jae-hae sa lobby, narinig niyang papasok siya sa silid ng kanyang anak. Nagboluntaryo si Jae-hae na maging gabay, 3 hakbang ang ama ni Seo Ok-won patungo sa pinto ng silid, hiniling sa staff ng hotel na buksan ang pinto gamit ang master key card. Nang bumukas ang pinto, narinig ni Seo Ok-won at Yeon-jae ang ingay, tumingin sa direksyon ng pinto, at pumasok ang ama ni Seo Ok-won sa silid na galit na galit. Ngunit napagtanto niyang nagkamali siya ng pinasukan. Sa totoo lang, natuklasan na ni Jae-hae ang bagay na ito, kaya ipinagbigay alam niya kay Seo Ok-won, tinulungan siyang maiwasan ang sitwasyon na mahuli ng kanyang ama. Sa kabila nito, naramdaman pa rin ng ama ni Seo Ok-won na may kakaiba sa kanyang anak. Sumumpa siya na isang araw ay mahuhuli niya si Seo Ok-won, malakas siyang nagsalita at pagkatapos ay galit na umalis. Kinabukasan, pagkatapos ng workshop, nagkunwari si Yeon-jae na may nakalimutan siyang gamit para maunang umalis ang mga kasamahan at sumakay siya sa sasakyan ni Seo Ok-won upang maglakad-lakad sa parke. Nag-uusap ang dalawa ng matatamis na salita sa sasakyan, nagtatamasa ng pakiramdam ng pag-ibig. Sa kabilang banda, ang guro na nakasalamin ay lasing na umuwi galing sa paaralan at nagsuka sa sasakyan na ikinagalit ng buong grupo sa sasakyan at kinailangan nilang huminto at kumain. Hindi inaasahang nakita nila si Seo Ok-won at Yeon-jae na nagde-date, kaya naman, nang makita ito ng grupo ng mga kasamahan, sinimulan nilang asarin ang dalawang magkasintahan. Nagtawanan ang mga kasamahan habang hinahabol at kinukunan ng video ang tagpong ito. Pagbalik sa paaralan, tinanong sila ng mga guro tungkol sa kanilang relasyon. Ang guro na nakasalamin, na mahilig magkwento, ngunit ngayon ay hindi inaasahang hiniling sa mga kasamahan na panatilihing sikreto ito. Dahil komplikado ang sitwasyon ng pamilya ni Seo Ok-won at Yeon-jae, hindi na dapat silang dagdagan pa ng problema. Umuwi si Seo Ok-won na pagod, gustong makita si Yeon-jae, ngunit tinanggihan siya nito. Kamakailan, palaging ginagamit ni Yeon-jae ang pagtakbo bilang dahilan para lumabas, nag-aalala siya na baka maghinala ang tatay ni Seo Ok-won at masira ang kanilang relasyon. Dismayadong pinatay ni Seo Ok-won ang telepono, hindi inaasahang pagkaraan ng ilang sandali ay tumunog ang doorbell. Tuwang-tuwa niyang binuksan ang pinto, ngunit nakita niya ang guro na nakasalamin at ang mga kasamahan na dumating upang batiin siya sa kanyang paglipat. Samantala naman si Yeon-jae, nang makatulog ang kanyang ama, ay dali-daling tumakbo upang hanapin si Seo Ok-won. Nang bumukas ang pinto, laking gulat ng lahat, nabigla ang lahat, lalo pang naging awkward ang kapaligiran dahil sa sinabi ng guro. Nang walang ano-ano ay iminungkahi niyang siya ang maging wedding organizer ni Seo Ok-won at Yeon-jae, dahil matagal na silang magkakilala, kaya natural lang na magpakasal sila, hindi pa kailanman naisip ni Yeon-jae ang kasal. Ngunit matagal lang gusto ni Seo Ok-won na makasama si Yeon-jae habang buhay. Mula pa noong nagtapat siya ng pagmamahal sa kanya, noong 18 taong gulang, tinitigan ni Seo Ok-won si Yeon-jae na natutulog sa sofa. Binalikan niya ang mga alaala mula sa kanyang pagkabata, mula sa simula ng kanilang pag-ibig hanggang sa paghihiwalay, at sa huli ay ang kanilang muling pagkikita. Nakatulog siya ng mahimbing, hindi inaasahang nagising ang mag-asawa ng sumikat ang araw at nakita nilang 7:00 na. Nagmamadaling tumakbo si Yeon-jae pa uwi, iniisip na isipin ng kanyang ama na maghahanda na siya para sa trabaho. Nagkunwari siyang lalabas at pagkatapos ay nakita muli si Seo Ok-won sa paaralan. Nagpalitan sila ng matatamis na tingin at lihim na naghawak kamay na ikinamatay sa inggit ng kaibigan nilang maikli ang buhok. Pagkatapos, pumunta si Seo Ok-won sa giving. Nakita niya si Yeon-jae na nagsisikap na turuan ang mga estudyante. Tuwang-tuwa siya sa loob niya, ngunit nakita niyang hindi pa nag-aalmusal ang dalaga. Pagod si Yeon-jae na tumatakbo kung saan-saan para turuan ang mga estudyante. Nakaramdam si Seo Ok-won ng awa at gustong gumawa ng isang bagay para sa kanyang crush. Kaya naman, binalingan niya ang kanyang sekretarya at sinabihan itong ayusin ang bagay na ito. Upang maiwasan ang pagdududa, bumili ang sekretarya ng sandwich para kay Yeon-jae at inanyayahan ang mga estudyante na kumain. Gayunpaman, pagkabigay pa lang ng almusal kay Yeon-jae, may isa pang grupo ng mga estudyante ang lumapit at tiningnan si Seo Ok-won na puno ng pag-asa.
Sa huli, napilitan siyang imbitahan ang lahat ng estudyante at guro sa paaralan na kumain ng sandwich. Habang masayang nakikisalamuha si Seo Okawon sa mga estudyante, ang kanyang ama naman ay nakatuon sa proyekto ng Sungolf. Natuklasan niyang inilaan ni Seo Okawon ang pinakamalawak at pinakatuwid na daan patungo sa paaralan para sa mga estudyante, samantalang ang mga miyembro ng Sungolf ay kailangang dumaan sa maliit na daan sa gilid. Nagalit ang ama ni Seo Okawon at nagpa siya na pumunta sa paaralan upang tingnan. Nagkataong nakita niya si Seo Okawon na tinutulungan ang lolo ni Yeonji na putulin ang mga sanga ng puno, pagkatapos ay nag-usap silang dalawa ng puno ng pagtatalo. Alam ng lolo ni Yeonji na gusto ng ama ni Seo Okawon na angkinin ang daan na inilaan para sa mga estudyante, kaya naman nakipagtalo siya sa kalaban hanggang sa huli. Tinawanan ng ama ni Seo Okawon na iyon ang kanyang lupa. May karapatan siyang gawin ang gusto niya, at muling nagpatuloy ang dalawa sa pagtatalo na parang wala ng iba pang tama. Hiniling ng lolo ni Yeonji kay Kyung-hon na itinuturing siyang kaibigan na kausapin ang ama ni Seo Okawon. Ngunit hindi inaasahang kumampi si Kyung-hon sa ama ni Seo Okawon. Nagalit ang lolo ni Yeonji na nagdulot ng mataas na presyon ng dugo, kaya kinailangan niyang magpahinga. Buti na lang at naroon si Seo Okawon sa tabi niya. Pagkatapos, sa wakas ay umalis din ang ama ni Seo Okawon. Ngunit bago umalis ay hiniling niya kay Seo Okawon na magbitiw sa kanyang posisyon sa paaralan. Hindi nagtagal, nagbitay ng banner ng protesta ang lolo ni Yeonji kasama ang mga magulang ng estudyante. Nang marinig ito ni Kyung-hon, ipinagbigay alam niya ito sa ama ni Seo Okawon at pinaalalahanan siya na balak palakihin ng lolo ni Yeonji ang issue. Kailangan nilang magkaroon ng plano para harapin ito. Pinagalitan ng ama ni Seo Okawon si Kyung-hon dahil sa kanyang pagiging incompetent na nagdulot ng ganitong resulta. Naalala niya noong nakaraang beses na nakita niya sina Seo Okawon at Yeonji na magkasamang pumasok sa isang silid sa apartment complex. Pagkatapos, ikinuwento niya ito sa lolo ni Yeonji. Galit na galit ang lolo ni Yeonji at pinuntahan ang paaralan upang kausapin si Seo Okawon. Gayunpaman, nang makita niya si Seo Okawon na nakatingin kay Yeonji na may pagmamahal sa mga mata, bumuntong hininga ang matanda at umalis. Nang gabing iyon, buong tapang na inamin ni Seo Okawon sa kanyang ama ang kanyang relasyon kay Yeonji. Gayunpaman, galit na galit ang kanyang ama at sinampal siya. Inakala niyang binulag siya ni Yeonji. Iniisip niyang pinagtataksilan niya ang kanyang pamilya. Isinuko niya ang lahat para makasama si Yeonji. Hinila ng nanay ni Seo Okawon palabas ang anak at pinagalitan ang kanyang asawa na masyadong makitid ang isip. Bakit niya hinahadlangan ang pagmamahal ng kanyang anak? Ibinahagi ng nanay ni Seo Okawon na noong bata pa siya, tutol din ang kanyang pamilya sa kanyang pagpapakasal sa kinaiinisan niyang ama ni Seo Okawon. Ngunit isang araw, sinabi ng kanyang asawa na kung hindi papayag ang pamilya, magtatanan sila. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng kapanatagan at lakas ng loob sa nanay ni Seo Okawon upang labanan ang kanyang pamilya. Pinayuhan din ng nanay si Seo Okawon na magpakatatag, huwag hayaang makaapekto ang mga sigalot ng pamilya sa pag-ibig. Naniniwala siyang makukumbinsi ni Yeonji ang kanyang lolo. Ang mga salita ng kanyang ina ay nakatulong kay Seo Okawon na malampasan ang kanyang pag-aalinlangan. Nagpasya siyang makipagkita kay Yeonji sa lugar kung saan nila unang ipinahayag ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Pagkatapos ay inilabas niya ang singsing at nagpropose sa kanya. Sa sandaling ito, kapapaalis lang ni Yeonji sa paaralan at nagkataong nakasalubong niya ang isang lalaki. Nang makita niya ito, agad na bumalik ang mga nakakabagabag na alaala mula sa nakaraan. Sa harap ng lalaki ay takot na tumalikod at tumakbo si Yeonji. Nalaman niyang 12 taon na ang nakalipas ng bago pa lang siya sa propesyon. Nasaksihan ni Yeonji ang pang-aabuso ng kinatawang si Han sa isang babaeng empleyado. Kaya naman, tumayo siya at tinulungan siyang kasuhan ang kinatawang si Han sa korte. Hindi inaasahang pinagtaksilan si Yeonji. Ang kasamahan na tinulungan niya ay nagsinungaling upang makakuha ng promosyon. Pagkatapos ay tinraidor si Yeonji ng kinatawang si Han, kaya napilitan siyang umalis sa kumpanya. Kasabay nito, nagkaroon ng problema ang mga magulang ni Yeonji. Muli, sinamantala ng kinatawang si Han ang pagkakataon upang patuloy na takutin siya. Sumumpa siya na idedemanda niya si Yeonji hanggang sa malugi ang kanyang pamilya. Galit na galit si Yeonji at ibinato niya ang kanyang salita sa mukha nito. Pagbalik sa kasalukuyan, si Yeonji, na may matang puno ng luha, ay tumingin kay Seo Okawon sa harap niya. Nagpadala si Yeonji ng mensahe na nagsasabing hindi siya maganda ang pakiramdam at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Hindi mapakali si Seo Okawon. Sa dorm, umalis lang siya nang makitang patay na ang ilaw sa silid ni Yeonji. Kinabukasan, magkasamang pumunta sina Musu at Yeonji sa paaralan. Pagdating sa opisina, dumating ang vice principal upang hanapin si Yeonji. Ipinaalam niya na kagabi ay may magulang ng estudyante sa klase ni Yeonji na dumating upang hanapin siya. Iyon ay walang iba kundi ang kinatawang si Han na nabanggit ni Yeonji. Gusto niyang mag-ambag ng pera para sa kawanggawa sa paaralan. Gusto ng vice principal na tanggapin ni Yeonji si Han sa susunod. Nag-alala si Yeonji habang naglilipat ng gamit nang bigla siyang matumba sa sahig. Naalala ni Musu ang nangyari kagabi nang makita ni Yeonji ang kinatawan na si Han. Nahulaan niyang iyon ang kinatawan na binabanggit ng vice principal. Pinayuhan niya si Yeonji na kung sakaling bumalik si Han upang hanapin siya, kailangan niyang isama si Musu. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Seo Okawon at tinanong kung saan sila pupunta.
Nagmamadaling iniba ni Yeonji ang usapan. Walang nagawa si Seo Okawon kundi ipagpatuloy at muling inimbitahan si Yeonji na magkita sa lugar kung saan niya ipinagtapat ang kanyang damdamin. Ngunit itinulak siya ni Yeonji. Habang nagtatrabaho si Seo Okawon, napaisip na naman siya tungkol kina Yeonji at Musu kung may itinatago ba sila sa kanya. Binanggit ng sekretarya ang tungkol sa trabaho at kamakailan ay natuklasan niyang may problema sa account ng paaralan. Bawat taon ay malaki ang ginagastos ng paaralan sa pag-aayos at pagbili ng mga pasilidad. Ngunit ang aktwal na dami ay hindi tugma sa gastos. Inakala ng sekretarya na marahil ay nagkamali si Kyung-han sa bagay na ito. Ngunit naramdaman ni Seo Okawon na may mali kaya hiniling niya sa sekretarya na ipadala ang mga dokumento sa punong tanggapan para sa masusing pagsusuri. Nang ipadala ng sekretarya ang mga dokumento at tumawag upang kumpirmahin, nagkataong narinig ito ni Kyung-han kaya labis siyang nag-alala. Nagmadali siyang makipagkita sa isang senador upang hilingin dito na ipasa ang pag-apruba para sa golf course. Nalutas na raw niya ang problema sa mga nagpoprotestang magulang. Tiningnan ng senador si Kyung-han na may kahulugan. Alam niyang labis na nagmamadali si Kyung-han dahil bumili siya ng malaking lupain malapit sa golf course na nakapangalan sa kanyang asawa at anak. Kung bubuksan ang golf course, magiging milyonaryo si Kyung-han sa isang gabi. Nagtaka ang senador kung saan nakuha ni Kyung-han ang ganoong kalaking pera. Ngunit nagmamadaling hiniling ni Kyung-han sa kanya na panatilihing lihim ang tungkol sa pagbili ng lupa. Pag-uwi, nakipag-ugnayan si Kyung-han sa ama ni Seo Okawon. Pagkatapos, inihayag niya na ang nasa likod ng protesta ng mga magulang ng estudyante ay walang iba kundi si Seo Okawon. Sinabi niya na marahil ay sinusubukan ni Seo Okawon na kunin ang loob ng lolo ni Yeonji. Kung magpapakasal si Seo Okawon kay Yeonji, maaaring gamitin ng lolo ni Yeonji si Seo Okawon upang hadlangan ang proyekto ng golf course. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling pinuto ni Kyung-han ang tawag habang nagpasya ang ama ni Seo Okawon na ipadala ang kanyang anak sa ibang bansa. Samantala, patuloy na nakakaramdam ng pagkabalisa si Yeonji dahil sa problema niya sa kinatawan na si Han. Nagmadaling pumunta si Jae-hae para hanapin siya. Ngayon, habang naglilinis ng bodega, natuklasan ni Jae-hae ang sanaysay na isinulat ni Yeonji nang pumasok siya sa kolehiyo 17 taon na ang nakalipas. Noon, si Yeonji ay puno ng sigasig, ang kanyang mga salita ay puno ng tapang, ayaw niyang makipagkompromiso sa realidad at ayaw ding yumuko sa kawalan ng katarungan. Ang mga linyang isinulat ni Yeonji noong bata pa siya ay nagbukas ng buhol sa kanyang puso. Sa sandaling ito, tumawag ang kinatawan na si Han, ngunit pinuto ni Yeonji ang tawag, galit na galit siyang pinagalitan at tinawanan si Yeonji. Hindi sinasadyang narinig ni Seo Okawon, nalaman niyang noon ay nakita ni Seo Okawon ang kinatawan na binubuli si Yeonji, nagalit siya at binugbog ito. Sa pagkakataong ito, inagaw ni Seo Okawon ang telepono ng kinatawan at pinutol ang tawag, pagkatapos ay hinila niya ito papasok sa opisina. Kakaalam lang ni Seo Okawon na nakipag-away ang anak ng kinatawan sa kanyang kaklase, at dumating ang kinatawan upang ayusin ito. Hindi inaasahang nagkataon na nakita niya si Yeonji, ang kinatawan na si Han, sa kadahilanang binuli ang kanyang anak. Hiniling niyang makita si Yeonji dahil siya ang class advisor, ngunit matigas na tumanggi si Seo Okawon at sinabing kung may problema, maaari siyang lapitan at siya ang ganap na mananagot. Galit na umalis ang kinatawan na si Han at nag-iwan ng banta bago isara ang pinto. Sa wakas ay naintindihan din ni Seo Okawon kung bakit labis na nag-aalala si Yeonji kamakailan. Nagmadali siyang hanapin si Yeonji at nalaman niyang nasa bubong ito, kaya't patakbo siyang umakyat. Ilang dekada na ang nakalipas ay umakyat din siya sa bubong ng ospital. Pagdating pa lang ni Seo Okawon ay nakita niyang magkasamang nakaupo sina Yeonji at Musu. Nagmadali siyang tumakbo at niyakap si Yeonji, takot na baka gumawa ito ng masama. Naramdaman lang ni Yeonji ang paghanga nang makita niya ang sanaysay kaya't pumunta siya sa lugar kung saan sila ni Seo Okawon ay nagsulat ng sanaysay noon. Sinisi niya ang sarili na pagkatapos ng kabataan na puno ng sigasig, ngayon ay naging duwag at kaawa-awang tao siya. Sa pagkakita sa kinatawan na si Han, takot lang siyang tumakbo. Inalo siya ni Seo Okawon na kahit takot at tumatakbo siya, hindi siya nagkakamali. Kahit noon man o ngayon, siya pa rin ang taong pinakamamahal niya. Naantig ang puso ni Yeonji sa mga salitang iyon. Nagbuntong hininga si Yeonji, nagsisisi na sana ay katabi niya si Seo Okawon noong panahong iyon. Si Seo Okawon ang nagligtas kina Yeonji at Musu sa bubong ng ospital noon. Pagkatapos magsalita ni Seo Okawon, hindi napigilan ni Yeonji ang kanyang mga luha na bumuhos. Niyakap niya ng mahigpit ang lalaking nagmamahal sa kanya sa harapan niya. Inaasahan ni Seo Okawon na magpo-propose siya kay Yeonji ngayong gabi. Papunta na sana sila sa hapunan nang biglang dumating ang lolo ni Yeonji at gustong ihatid silang dalawa pa uwi. Pagdating sa bahay ni Yeonji, kinakabahan si Seo Okawon. Hindi sinasadya, nabuksan niya ang trunk ng kotse at nakawala ang lobo. Tiningnan niya ang lumilipad na lobo nang may pagsisisi at pagkatapos ay pumasok sa bahay, kasama ang lolo ni Yeonji. Kinagabihan, nalaman ng lolo ni Yeonji ang kanilang relasyon at tinanong ang kanilang mga plano sa hinaharap. Buong pusong inamin ni Seo Okawon na mahal niya si Yeonji, at anuman ang mangyari sa hinaharap, palagi siyang mananatili sa tabi nito. Nang makita ang kanilang determinasyon, umayag ang lolo ni Yeonji na ipagpatuloy nila ang kanilang pagmamahalan.
Gayunpaman, nagtakda siya ng kondisyon na hindi sila maaaring magkasama sa bahay ng mag-isa at hindi pinapayagang magpalipas ng gabi sa bahay ni Seo Ok-won. Napilitang pumayag si Seo Ok-won na matulog kasama ang lolo ni Yeon-ji. Sinabi ng lolo ni Yeon-ji na mahigpit niyang susubaybayan si Seo Ok-won na nagsasabing, "Huwag kang magkakamali, bata ka. Kung ang mag-ama ay magpapaiyak sa aking apo ng kahit isang patak ng luha, hindi magdadalawang isip ang lolo na kalabanin ang mag-ama." Isang araw, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Yeon-ji na tawagan ang Korean representative. Nagtakda siya ng pagpupulong sa kanya sa paaralan. Habang naghihintay, hindi sinasadyang narinig ni Yeon-ji ang pag-uusap sa pagitan ng lalaki at ng kanyang anak na babae. Inutusan ng anak na babae ang kanyang ama na huwag nang pumunta sa paaralan dahil ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol sa kanyang iligal na relasyon. Ayaw din niyang malaman ng kanyang mga kaibigan na ang lalaki ay nakipagtalik sa isang babaeng 5 taon lang ang mas matanda sa kanya. Matapos kausapin ang kanyang anak na babae, nilapitan ng Korean representative si Yeon-ji. Nagtataka siya kung paano nabuhay si Yeon-ji sa loob ng maraming taon. Sinagot ni Yeon-ji na ang mga taong tulad niya ay marunong lang gumamit ng pera para tapakan ang iba, linlangin ang mga dalaga, at ang pinakamasama sa lahat ay nahuli pa ng sarili niyang anak. Nagalit ang Korean representative nang marinig ito. Hinila niya si Yeon-ji at nagtangka pa siyang saktan ito. Mabuti na lang at dumating si Seo Ok-won sa tamang oras. Sinuntok niya ang mukha ng lalaki na naging dahilan ng pagkatumba nito. Matapos bigyan ng leksyon ang representative, hinila ni Seo Ok-won si Yeon-ji papalayo. Bukod kay Seo Ok-won, tumulong din ang kanyang mga kasamahan. Sinadyang pati din ng guro na may salamin ang representative. Nagkunwari naman ang isa pang lalaking guro na hindi sinasadyang naapakan ang kamay nito para lang parusahan ang manyakis. Pagkatapos, pumunta ang mag-asawa sa klinik. Inalagaan ni Yeon-ji ang sugat ng kanyang kasintahan. Naalala niya ang mga araw na si Seo Ok-won ay isang kaibig-ibig na estudyante ng high school. Gumawa si Seo Ok-won ng mga cute na pose upang patunayan na kahit malaki na siya ngayon, karapat-dapat pa rin siya sa pagiging kaibig-ibig. Pagkatapos, nagmaneho si Seo Ok-won at inilabas si Yeon-ji. Bigla niyang napansin na nawawala ang engagement ring na dala niya. Naalala niya na kagabi, tila nahulog ito sa silid ng lolo ni Yeon-ji. Bumalik sila sa bahay ng lolo. Mag-isang pumasok si Seo Ok-won sa silid upang hanapin ang singsing, nang biglang bumalik ang lolo ni Yeon-ji. Nagmamadaling itinago ni Seo Ok-won ang singsing sa atik. Pagkatapos umalis ng lolo ni Yeon-ji, pumunta din si Yeon-ji sa atik at umupo. Nag-alinlangan si Seo Ok-won kung magpo-propose ba siya dito. Tiningnan siya ni Yeon-ji na may mga matang nagniningning sa pag-ibig. Nalaman niyang noong umaga pala, habang naglilinis si Seo Ok-won ng silid ng lolo, nakita niya ang singsing sa ilalim ng kama. Na-realize ni Yeon-ji na nagbabalak mag-propose si Seo Ok-won sa kanya. Sa pagkakataong ito, buong tapang na kinuha ni Seo Ok-won ang singsing, habang si Yeon-ji naman ay kusang nagmungkahi na magpakasal kay Seo Ok-won at inabot ang kanyang kamay. Sabay silang nagsuot ng singsing sa isa't isa, nangakong mamuhay ng maligaya magpakailanman, at pagkatapos ay nangyari na ang dapat mangyari. Ang dalawang nagmamahalan ay naghalikan, umaasa ng isang maligayang buhay sa hinaharap. Ngunit kinabukasan, natuklasan ni Seo Ok-won na hindi suot ng dalaga ang singsing. Ipinaliwanag ni Yeon-ji na natatakot siya sa mga chismis ng mga tao. Naintindihan ito ni Seo Ok-won ngunit medyo nainis. Hindi siya nakinig, tumalikod siya at umalis upang pakalmahin ang kanyang kasintahan. Nagmamadaling umuwi si Yeon-ji upang kunin ang singsing at agad na tumakbo sa opisina ni Seo Ok-won upang ipagmalaki ito. Sa kasamaang palad, nandoon din ang mga magulang ni Seo Ok-won sa sandaling iyon. Dati, ilang beses nang tinawagan ng ama ni Seo Ok-won at pinauwi siya, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito. Dahil sa matinding galit, nagbanta pa siyang ipadala si Seo Ok-won sa ibang bansa. Ngunit mahigpit na tinutulan ito ng ina ni Seo Ok-won, kaya wala siyang nagawa. Gumawa ang ama ni Seo Ok-won ng listahan ng mga babae para pagpilian ni Seo Ok-won bilang kanyang kadate. Nang makita niya si Yeon-ji, diretso niyang ibinigay sa kanya ang listahan. Hindi nagalit si Yeon-ji at confident pa niyang sinabi na lalampasan niya ang lahat ng nasa listahan para makuha ang puso ni Seo Ok-won. Narinig ng ina ni Seo Ok-won ang pahayag na iyon at agad na nagustuhan si Yeon-ji bilang kanyang manugang. Inanyayahan pa niya itong maghapunan sa bahay nila ngayong gabi. Nag-aatubili man, pumayag din ang ama ni Seo Ok-won. Lihim pa nga siyang naghanda ng diskarte para kumbinsihin si Yeon-ji na iwan ang kanyang anak. Samantala, sa paaralan, nakita ng mga kasamahan ni Yeon-ji na may suot siyang singsing at masayang binati siya. Lihim ding nagalak sina Jae-hae at Muso na nakamasid sa labas. Naalala ni Muso ang araw na iniligtas siya ni Seo Ok-won kasama si Yeon-ji sa rooftop. Lumapit siya para magpasalamat at batiin ang dalawa. Pagkatapos magbihis ng magarbo, dumating si Yeon-ji sa bahay ni Seo Ok-won, bagamat may kaunting pagsisisi pa rin sa puso ni Muso. Sa hapagkainan, walang tigil si Seo Ok-won sa pag-atake kay Yeon-ji ng mga mapanuksong salita, ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang ina at humingi pa ng paumanhin para sa kanyang asawa na nagpakalma kay Yeon-ji. Nang marinig niya ang kwento ni Yeon-ji tungkol sa pagtulong ng ama ni Seo Ok-won sa kanya, sa ulan maraming taon na ang nakakaraan, biglang nawala ang kanyang pagiging istrikto.
Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Seo Ok-won si Yeon-ji pauwi. Nang makita niya kung paano alagaan ng kanyang anak si Yeon-jae, ngunit madalas silang nagtatalo, lalong nagalit ang ama ni Seo Ok-won at mariing tinutulan ang kanilang kasal. Sa kabilang banda, bagamat hindi mayaman ang lolo ni Yeon-jae, nagpa siya pa rin siyang ibenta ang lupa para sa dote ng kanyang apo. Hindi niya alam na ang perang iyon ay kinupit ni Mayor Kyung-hon. Sa puntong ito, ang resulta ng audit na isinumite ni Seo Ok-won sa kanyang mga superior ay nagpakita na patuloy na pinapalsipikan ni Mayor Kyung-hon ang mga records upang magnakaw ng pondo ng bayan. Nang mabuking, nilapitan ni Kyung-hon ang ama ni Seo Ok-won, umiiyak at nagmamakaawa para sa kapatawaran. Nangako si Kyung-hon na ibabalik ang pera at nakiusap na huwag siyang isumbong sa pulis. Binalaan siya ng ama ni Seo Ok-won na huwag nang umulit, ngunit itinago pa rin niya ang lihim na ito. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa lolo ni Yeon-ji na humihingi ng pagpupulong. Samantala, pumunta ang lolo ni Yeon-ji sa opisina ng broker para ibenta ang lupa. Pinayuhan ng ahente ang lolo ni Yeon-ji na huwag ibenta ang lupa dahil tataas ng husto ang presyo nito kung matatayo ang golf course. Ngunit dahil gusto niyang maghanda ng dote para sa kanyang apo, nanindigan pa rin siyang ibenta. Ngunit pagkatapos noon, narinig ng lolo ni Yeon-ji ang balita na si Mayor Kyung-hon ay naninirahan sa bagong tayong marangyang villa ni Seo Ok-won. Akala niya ay ibinigay ni Seo Ok-won ang karapatan sa lupa kay Kyung-hon upang hilahin ito sa kanyang panig. Agad siyang humingi ng pagpupulong sa ama ni Seo Ok-won upang linawin ito. Gayunpaman, sa takdang oras ng kanilang pagkikita, hindi dumating ang lolo ni Yeon-ji. Sa halip, tila nakalimutan niya ang kanilang appointment at walang pag-aalinlangang tumawid sa kalsada. Hinabol siya ng ama ni Seo Ok-won, ngunit hindi siya nakilala ng lolo ni Yeon-ji. Biglang bumagsak ang lolo ni Yeon-ji. Mabuti na lang at nadala siya ng ama ni Seo Ok-won sa ospital sa tamang panahon. Pagkagising niya, nakilala niya ang ama ni Seo Ok-won. Pagkatapos ay nag-usap silang dalawa ng malinaw, lumabas na para maisakatuparan ang proyekto ng golf course, humingi lang ng tulong si Seo Ok-won kay Kyung-hon para hikayatin ang mga taga-baryo. Ngunit hindi niya binigyan ng lupa si Kyung-hon, at si Kyung-hon naman ay sarili niyang bumili ng lupa mula sa mga taga-baryo, naghihintay na tumaas ang presyo ng lupa kapag naaprubahan ang proyekto para ibenta at kumita. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, unti-unting napagtanto ng lolo ni Yeon-ji na hindi na tulad ng dati ang kanyang memorya. Isang beses na nakalimutan niya ang password ng pinto ng bahay. Hindi sinasadyang natuklasan ito ni Musu, kaya inilagay niya ang location tracking software sa telepono ng lolo dahil sa takot na baka mawala ito. Kinilala rin ng lolo ang kalagayan ng kanyang kalusugan, kaya ibinigay niya ang passbook, mga dokumento ng lupa, at impormasyon ng kontak ng mga kamag-anak kay Yeon-ji. Kung sakaling lumala ang sitwasyon, kinuwento ng lolo kay Yeon-ji ang mga alaala noong nakaraan. Ngunit nang tumalikod siya, itinago niya ang kanyang mga mata na puno ng luha, natatakot na wala na siyang sapat na oras upang makasama ang kanyang apo. Samantala, sinimulan ng ama ni Seo Ok-won ang investigasyon sa nakaraan ni Kyung-hon. Natuklasan nila na hindi lamang nito kinupit ang pondo ng paaralan, kundi sangkot din si Kyung-hon sa pagkalugi ng kumpanya ng ama ni Yeon-jae. Maraming taon na ang nakalipas, matapos mamatay ang mga magulang ni Yeon-ji sa isang aksidente sa sasakyan. Ibinintang ni Kyung-hon na sila ang nagpalsipika ng mga libro upang ipasa ang responsibilidad sa pamilya ni Yeon-jae. Sa araw na pumunta ang lolo ni Yeon-ji sa ospital para magpa-check up, hindi nila siya makontak kaya tinawagan nila ang ama ni Seo Ok-won. Nagmamadali siyang pumunta sa bahay ng lolo ni Yeon-ji at tinanong kung bakit hindi ito nagpa-check up. Sa puntong ito, kinumpirma ng lolo na mayroon siyang dementia at hiniling sa ama ni Seo Ok-won na ipangako na kapag lumala ang kanyang sakit, dalhin siya sa nursing home upang hindi siya maging pabigat kay Yeon-jae. Nang banggitin ang pangalan ni Kyung-hon, hindi napigilan ng ama ni Seo Ok-won na ibunyag ang lahat ng krimen nito. Kinupit ni Kyung-hon ang pera ng kumpanya ng mga magulang Yeon-jae na naging dahilan ng kanilang pagkalugi. Pagkatapos, siniraan niya sila at inagaw ang kanilang ari-arian. Nang marinig iyon, nagalit ang lolo at nagpasya siyang harapin si Kyung-hon. Hinanap ng lolo si Kyung-hon, sinira ang salamin ng pinto at pumasok sa loob. Nakita niya ang bracelet na ibinigay niya sa kanyang anak at kay Kyung-hon. Dapat ay nasa pinangyarihan ng aksidente ang bracelet na iyon noon. Nang bumalik si Kyung-hon at nakaharap ang lolo ni Yeon-ji sa gitna ng pagtatanong, inamin niya na kinuha niya ang bracelet nang pumunta siya sa pinangyarihan. Ngunit itinanggi niya ang anumang kaugnayat sa pagkamatay ng mga magulang ni Yeon-jae at sinisipan niya na sila ang may kagagawa ng sarili nilang kapalaran. Nang marinig ito, hindi napigilan ng lolo ni Yeon-ji ang kanyang galit at sumugod para makipag-away sa mayor. Ngunit dahil sa katandaan at kahinaan, siya ay natalo. Lumapit si Kyung-hon sa kanya na may nagbabantang tingin. Kasabay nito, nakatanggap sina Seo Ok-won at Yeon-jae ng signal mula sa gate device. Nagmamadali silang pumunta sa villa at sa daan ay naalala ni Yeon-ji ang basbas ng kanyang lolo. Bumuhos ang kanyang luha, hinawakan ni Seo Ok-won ang kanyang kamay, nagbigay ng lakas sa kanila upang madali ang iligtas ang lolo. Ilang taon na ang nakalipas matapos ang aksidente sa sasakyan ng mga magulang ni Yeon-jae, dumating si Mayor Kyung-hon sa pinangyarihan. Imbis na tumulong, palihim niyang inalis ang dashcam at sinunog ang ebidensya, pagkatapos ay itinago lamang ang bracelet.
Itinanggi ni Kyung-han na siya ang sanhi ng pagkamatay ng mga magulang ni Yeon-jae, ngunit patuloy niyang sinisi na sila ang may kagagawa ng kanilang sariling problema. Hindi napigilan ang galit, sumugod ang lolo para makipag-away sa kanya. Ngunit hindi siya karapat-dapat na kalaban kaya't siya ay nawalan ng malay. Nakahandusay siya sa sahig habang walang awang lumapit si Kyung-han na may masasamang tingin. Sa sandaling ito, nakita ni Seo Ok-won at Yeon-ji ang Villa batay sa gate. Dati, natuklasan ng ama ni Yeon-ji na kinupit ni Kyung-han ang pera ng kumpanya at ang kanyang pondo. Nangingutang pa nga ito sa mga loan shark para mabawi ang nawawalang pera. Humingi ng tulong ang ama ni Yeon-ji sa ama ni Seo Ok-won, ngunit tinanggihan siya dahil sa kanilang nakaraang hindi pagkakaunawaan. Sa kanyang pag-uwi, nakatanggap ng banta si Yeon-ji mula kay Kyung-han kaya nagpa siya siyang harapin ito. Ang resulta ay isang malagim na aksidente na ang ugat ay ang kasakiman ni Kyung-han. Bumalik tayo sa kasalukuyan, nakialam si Seo Ok-won sa tamang oras at pinigilan ang mayor na saktan ang lolo. Nasugatan si Seo Ok-won sa kaguluhan, ngunit pinilit pa rin niyang kontrolin ang mayor. Mabilis na dinala ni Yeon-ji ang kanyang lolo sa ospital. Sa kabutihang palad, sinabi ng doktor na mayroon lamang siyang bahagyang pagbaba ng cognitive function at hindi pa ito malala. Pagkatapos noon, na-discharge na siya sa ospital at nagsimulang mag-ehersisyo ang buong pamilya kasama niya tuwing umaga upang mapabuti ang kanyang kalusugan. Nagpasya rin sina Yeon-ji at Seo Ok-won na magdaos ng isang simpleng kasal. Ngunit nagkaroon sila ng malaking alitan sa pagitan ng lolo at ng ama ni Seo Ok-won. Ikinalaki ng gulat ng lahat ang biglaang pagdating ng lola ni Seo Ok-won. Diretsong binatukan niya ang kanyang anak at hiniling sa lahat na igalang ang opinyon ng ikakasal. Dahil dito, napaisip ang buong pamilya at sama-samang inayos ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Matapos marinig ang kanyang ina, nagpasya ang ama ni Seo Ok-won na huwag nang makialam sa paghahanda ng kasal at magkasundo ang dalawang pamilya. Sumunod ay ang bahagi ng photoshoot ng kasal. Sa araw ng outdoor shoot, na-traffic si Seo Ok-won at na-late ng ilang 10 minuto. Nang dumating siya, nagmadali siyang magbihis at tumakbo patungo sa lokasyon ng shoot. Sa harap niya ay si Yeon-jae, napakaganda sa kanyang wedding gown, may hawak na bouquet. Ang kanyang nagniningning na ngiti ay nakaharap sa kamera, at tila nabighani si Seo Ok-won sa kagandahan ng kanyang nobya. Hindi niya napigilang purihin ang ganda ni Yeon-ji ngayon, nang biglang dumilim ang kalangitan at bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang kulog. Napatigil ang masayang muod ni Seo Ok-won, naiinis siya na sana ay mas maaga siyang dumating upang hindi naantala ang kanilang photoshoot dahil sa ulan. Akala ni Yeon-ji ay galit si Seo Ok-won sa kanya, kaya tinawag niya itong bata. Nag-away silang dalawa at nagkaroon ng Cold War. Pagkatapos, muling nakipagkita si Yeon-ji sa kanyang matalik na kaibigan na si Jae-hae. Matapos uminom ng isang lata ng beer, inamin ni Jae-hae na noong high school, nang magkasakit si Yeon-jae, tumawag at nag-text si Seo Ok-won sa kanya, ngunit binura ni Jae-hae ang mensahe at binlock ang numero nito. Humingi ng tawad si Jae-hae at umaasang mapapatawad siya ni Yeon-ji. Hindi sinisi ni Yeon-ji si Jae-hae dahil inakala niyang nakaraan na ang lahat. Kasabay nito, naintindihan niya na si Jae-hae ay labis na nagsisisi. Malaya silang nag-usap, pinanatili ang kanilang matalik na pagkakaibigan. Pagkatapos ng pagpupulong, humupa ang galit ni Yeon-jae, bumalik siya at kusang pumunta sa silid ni Seo Ok-won. Niyakap nilang dalawa ang isa't isa at natulog, muling naging mainit ang kanilang relasyon tulad ng dati. Kinabukasan, kinausap ni Seo Ok-won ang kanyang ama tungkol sa plano na magtayo ng isang ecological park kapalit ng lumang golf course. Gusto niya na ang proyektong ito ay makatulong sa pagbuhay muli ng lokal na ekonomiya. Para matuto pa ng karanasan, nagpasya si Seo Ok-won na pumunta sa ibang bansa upang magsaliksik ng mga modelo ng parke. Gayunpaman, nangangahulugan ito na kailangan niyang lumayo kay Yeon-ji ng isang buwan. Hindi makadalo sa kanilang kaarawan at Pasko, sinubukan ni Yeon-ji na bigyan ng pag-asa si Seo Ok-won. Sinabi niyang huwag siyang mag-alala sa trabaho dahil ang mga okasyon ay taon-taon naman. Tinukso pa niya ito na kung magpasko at umulan ng gyebe, mag-iisa lang siya tulad ng dati. Nang umalis si Seo Ok-won, labis siyang hinahanap-hanap ni Yeon-ji. Nakakonekta lamang sila sa pamamagitan ng telepono, ngunit dahil sa pagkakaiba ng time zone at abala sa trabaho, unti-unting nabawasan ang kanilang mga tawag. Isang gabi, tinawagan ni Yeon-ji si Seo Ok-won ngunit walang sumagot. Naramdaman niya ang kalungkutan at bigla niyang naalala ang mga lumang alaala. Sa sandaling iyon, nagsimulang umulan ng gyebe sa unang pagkakataon sa taon. Nagsuot si Yeon-ji ng jacket at mag-isang pumunta sa lugar kung saan sila ni Seo Ok-won ay nakaupo noon at nanonood ng pagbagsak ng gyebe. Tahimik siyang nakatayo sa ilalim ng gyebe, nararamdaman ang lungkot na bumabalot sa kanyang puso. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Seo Ok-won. Sinabi niyang umuulan din ng gyebe sa kinatatayuan niya. Lumingon si Yeon-ji at nakita si Seo Ok-won na nakatayo malapit sa kanya, nakangiti habang nakatingin sa kanya. Tumakbo siya at niyakap ito ng mahigpit. Inamin ni Seo Ok-won na sinusubaybayan niya ang panahon at nagpasya siyang bumalik upang ipagdiwang ang espesyal na sandali na ito kasama siya. Kinuha niya ang scarf na ginawa niya mismo at ibinigay sa kanya bilang regalo sa Pasko. Nagkahiwalay ang dalawa dahil sa mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit ngayon, muling pinaglapit sila ng pag-ibig. Ang huling mensahe sa pagkakataong ito ay hindi na kailanman bibitawan ang kamay na hawak. Dito nagtatapos ang episode. Salamat sa inyong lahat sa panonood ng video.
Magkita-kita tayo sa susunod na video.